From 30K to 10 million sa pagdi-DJ. Ganun kalala. Kasi Grabe. ang inaano ko naman is brands. Yun naman yung mga malalaking event sa province kasi ang laki nila magbigay. Maliit dito sa Manila magbigay, bro. Oh. Per gig yan? Per gig. Bigyan mo kami ng ano dyan, ng figures. Napakaraming mga Pilipino na dancer na malulupit din talaga. Yeah. Pero, kokonti lang yung dumating sa ganyang level. So sa tingin mo ba, bopuls ba yung mga Pinoy dancers kaya hindi nila na ma-maximize yung passion nila to turn it into something na very profitable talaga at magpapaganda ng buhay nila? Ang galing ng question na yun kasi actually isa yan sa mga rant ko eh. Naging kayo ba ni Ivana Alawi? Hoy! Yon, finally. What's up, sir? Sob. Grabe. Finally, grabe. Napaupo din natin dito. DJ Lunyo in the house. In the car. In the car, yo. Yo. Grabe. Tagal ko nang gustong sumakay dito, bro. Yun, no? I'm a fan of your podcast. Yun, no? Boss, narinig niyo mga sob, ha? DJ Lunyo na yan, ha? DJ Lunyo yan, mga Baka sob. naman, follow, subscribe. Tinakot eh. No? Sob, ano kinakabisihan mo ngayon, Sob? Anong update? Madami. May international kaming inaayos ng partner ko, kami ni Faye. So, di ko na lang i-broadcast kasi baka ipagdasal lang iba na hindi matuloy. Okay. Baka ma-jinx. Ano yun eh, malalim yun sa akin. Alam niyo na yun, brother. Correct. Tapos, syempre, yung mga lumalapag ngayon na deals with brands and of course, mga gigs too with with DJing and of course yung sayaw andyan pa rin yan. So madami mga idol, marami. Parang nakita ko nga sa story mo, Sob, kagabi lang galing ka pa atang gig eh, no? Yun, dalawa. Dalawang gig? Oo. Grabe. So ang ano naman nun, nakapagod, bubuhos ka dito sa isa tapos magre-reset ulit yung katawan mo. Tapos buhos ka ulit dun sa pangalawa. So kailangan mo talaga ng extra energy pag ganun. Yeah. Paano mo yan nagagawa? Nag-extra Diyos ka ba? Ay, pwede ba tayong bumigit ng brand? May sponsor ka Hindi, na. wala. Wala. Pero may idol ako na brand simula pa dati. Okay. Ayan, yung mga ahas na brand. Yan. Baka naman. Shoutout natin. Baka naman. Shoutout naman sa ahas na energy drink dyan. Baka naman. Damay nyo na kami, boss. Ha? Pwede dito, lagay natin dito. Yun, ang ganda. Ba't yan, iinumin pa natin yan before mag-podcast para palumpalo talaga. Oo, talagang walang itatago. Open po kami, ha. So, boss, maraming salamat, ha. At napaunlakan. Oo, kahit puyat-puyat ka pa, galing you. ka pa sa gig, no? But, I guess kaya ka namin din talaga gustong-gustong, ay, of course, no? Gusto lang namin sabihin, mga sob, no? Yung first ever TikTok content namin doon ni Boss Pao ay parody ng ginaya namin ang sayaw ni Sob Lunyo, no? Grabe. Alam mo, Sob, masasabi ko isa ka sa mga nagpaputok ng TikTok. Oo naman. Ito yung ano dyan, brother, maniwala ka o hindi. Okay. Ito yung backstory niyan. Okay. Di ako fan ng TikTok dati pa. Okay. Kasi parang isa ako sa mga purist na mga choreographer na nalalamyaan ako pag TikTokan na sayawan. Okay. Pero kasi ever since, yung dasal ko talaga kay God is dalin mo ako dun sa mga lugar or platforms na I can spread more light and love. Okay. So, going back, walang TikTok sa China eh. So, Douyin yung sa kanila. So, wala talaga akong profile na TikTok. So, merong isang, ano bang tawag dun? Parang dummy na nagpanggap na ako. So, lahat ng ina-upload ko sa Facebook, ina-upload niya sa TikTok. Okay. So, nagulat ako, gumaganon yung mga pamilya ko, uy, sikat ka sa TikTok. Sabi ko, wala akong TikTok eh. So, paano ako sumikat dun? Facebook lang talaga ako. Tapos, alam mo yung parang grateful na rin ako na in-upload niya sa TikTok kasi naabot ko yung reach din ng TikTok. Wow. Pero ang kinagandaan nun, nung dumating na ako sa Pilipinas at gumawa na ako ng yung verified na talaga na blue check mark na akin talaga yung profile, hindi na siya nag-upload dun sa page niya. So, parang siya yung naging daan kung sino man yung uploader na yun or gumawa ng DJ Lunyo fan account na yun sa TikTok. Maraming salamat kasi dahil sa iyo naabot ko pa yung TikTok na market. Grabe. Ibig sabihin, lumaki yun, Sob, ng
Wala ka zero, di mo alam kung sino yun. Hindi. Tapos, alam mo yung joke nun, brother, pauwi ako ng China. 900,000 followers siya. Tapos sabi ko, sa TikTok. Sa TikTok, sabi ko, goal ko, malagpasan yung ginawa niya. So, yun, parang, buti, yung market natin or yung, audience natin sa TikTok, talagang, supportive din sa journey ko din sa TikTok. Yan yung sinasabing, no? Tawag nila ng iba, parang swerte. Diba? Pero for me, yun aligned ka kasi. Yeah. No, parang, alam mo yun, madidirect ka sa, yun nga, parang when preparation meets opportunity. Diba? That's when luck happens. And ikaw, matagal mo na tong ginagawa. So, ang tanong ko dyan, lunyo ka na ba nun? DJ lunyo ka na nun sa Facebook o hindi? Hindi brother. Talaga lang... Rems yung tawag nila sa akin. So, ang pero like may following ka na? Wala. Sa Facebook? Noong mga time na yun? Dati, nakilala ko dahil leader ng Rockwell. Okay. Yung Rockwell naman na grupo from 2016, hindi siya dapat grupo class lang dapat siya. Okay. So, yun din dahil may nagbigay sa amin ng platform na sige mag-perform kayo dito. So bumuo ako ng grupo. Pag buo ng grupo, doon na kami gumawa ng mga ignition, dance challenge, yung mga Fetiwap dance challenge. So nakilala ko dati as leader but not as DJ Lunyo. Anong year yan? That's way back 2016 pa. 2016. So 8 years ago. Ibig sabihin, pwede ka palang sumikat nang wala kang ginagawa? Pwede. Kaya yun. Walang ginagawa. Hindi, I don't think walang ginagawa Sila lang yung nag-extend. Kasi lagi na siyang nagko-content Grabe yun. Wala pang monetization nun sa Facebook. Wala pa. Ang tindi nun. Sige, alam naman natin na, boss, ilang beses na yan, na maalaala mo kaya na yung buhay mo. Magpakailanman. Malabang pa pala. Malabang ka, boss, ha? Magpakailanman. Sinong gumanap dyan? Si Idol Jack. Yan. Okay. So, alam natin, yung iba, mga nasubaybayan na ang buhay mo, no? Pero para sa mga bago lang na nakikinig sa Timawa or hindi ka pa kilala, kung meron man, di ba? Daanan natin na mabilis yung background mo. Paano ka ba nagsimula? Taga saan ka ba, Sob, originally? 18 years ako, taga Cagayan de Oro. So, doon ako nag-elementary, doon ako nag-high school. Doon ka rin pinanganak? Oo, doon ako. Okay. So, Bisaya talaga, 100%. Okay. Tapos, ang backstory lang kasi kung bakit ako parang umalis doon sa Cagayan is maaga ako namulat sa pagta-travel dahil nagko-compete ako ng sayaw. So, first competition ko is Singapore. So, nung nandun ako sa Singapore, sabi ko, parang pag nag-travel ka kasi parang nawawala yung limiting beliefs mo kasi iba yung, kumbaga iba yung nangyayari sa ibang bansa. Iba sa yung nangyayari nakikita. dito. Na-expose ka. Na-expose bagong ako culture. Dun. Yep. Tapos parang dun ko nakita na, yung pera pala, parang dapat nasa tamang lugar ka lang talaga para mas ma-appreciate yung ano mo. Correct. Diba? So, sabihin natin dito, hindi masyadong malaki yung bigay sa mga dancers. Pero bakit sa LA talagang yan yung career talaga ng ibang mga dancers. Diba? So, yun yung dahilan kung bakit parang hindi ko tinapos yung college ko. So, nag-college ka? Anong course mo nun? BS Ed, major in mathematics. Uy! Grabe, Balak mo pala maging math professor, Oo, mathematics. Di, tsaka dati, brother, pinalaki ako ng magulang ko na parang achiever, parang gano'n. So, ever since elementary. Sa CDO yan, ikaw nag-college? Dito na sa Manila? Sa CDO yan lahat. Ilan ba kayo magkakapatid? 3. Pang ilan ka? Gitna. Gitna, pareho tayo. Yes, sir. Black sheep ka ba? Yes, sir. Okay, black sheep represent. Yung parents mo, working class, business? Mama ko is napakalupit na midwife. Okay. And papa ko is pinakamalupit sa mahjong. Saan? Mahjong. Okay. Classic yan, Yan, classic talaga na tatay probinsya. So yung mami mo, pinaanak niya lang sarili niya, hinugot ka niya. Hindi. Ganun kalupit, no? Ganun kalupit. Pero si mama, siya yung nagpaanak sa lahat ng pamangkin ko. Siya yung humugot. May lahi ka ba, Sob? Parang tisoy Hindi, wala. Pinoy lang yan? Kamigin tsaka bunbun lang. Like yung kahit yung mga lolo-lola, wala kayo? Lola, siya. Yung Chinese. Chinese. Okay. So, yung dalawang kapatid mo, anong ginagawa nila ngayon? Yung kuya ko naman, nasa Cagayan de Oro ngayon. Yung kapatid ko, yung bunso, nasa China. So, siya naman nagtuloy sa mga kaganapan dun. Okay. So, andito na tayo. Ayaw mo nang
mag-school, pumunta ka na ng Manila. Yes. Anong ginawa mo nun? Dati kasi yung iniisip ko parang kung gusto mo mag-grow, parang rekta ka sa source. Okay. So, parang nakikita ko na okay, kung dito ko i-build yung career ko sa pagsasayaw sa Cagayan de Oro, parang ang layo ko sa entertainment capital, which is yung Manila. Correct. So, pumunta ako dito, nakipagsapalaran, tapos para mas mas marekta ko pa, dati, napaka grabe yung influence ng Philippine All-Stars dito sa Pilipinas. Kumbaga parang... Mr. Mainit. Oo. Idol sila yung mga yan. So yun, dahil sila yung pinaka parang talagang influence, dumiretso ako dun sa kay Kuya Ken. Okay. Sa Rockstars, shout out kay Kuya Arnel, yung Shout leader out. ko, Kuya Ken. So yun, dahil sila yung napili ko na bilog, sila naman yung naging catalyst para mag-isip ng iba. Kumbaga malayo ako sa provincial na mindset. So, na-discover ka ba nila or ikaw yung lumapit? Ako yung nag-audition. Saan? Audition. Para maging part ng grupo nila? Oo, para maging part ng Okay. Rockstars. Yun, Rockstars yung grupo. So bumubuo sila ng bagong grupo na i-manage nila or kasama sila doon? Kasama sila dun. Okay. So, yung ko dun is, yung idol mo, kagrupo ko, yun yung... Solid. Diniretso ko na, di ba? Pero I paid the price or the dues, di ba? Yung training, dumating ako dito sa Manila na matabang-mataba. Talaga? Oo, as in, may, yung past ko na itsura bro, walang leeg, as in ganun. Okay. Ganung level? So, pag Rockstars, dapat bato-bato ka. Dapat yung abs mo punit. So yun, I took the challenge and then yun, doon ako tumibay naman sa mindset sa pagdating sa ganyan. May ganung training pa pala yun, no? Oo. Ito, magpi-Philippine All-Star din dapat to eh. Ano bang nangyari sa'yo nun? Na-addict ako sa, sepak takraw. Ayun! Mainit. Hindi na tuloy. Hindi, pero ito nga, so, dancer na ako dati. Legit grade school. Pakita mo. Wala, ako lang, Sayaw-sayaw lang. Meron ba kayong mga mass demo? Sige. Hindi, meron yan, boss. Tanza All-Star. Tanza Di ba yun yung grupo nyo? Hindi, pero legit, tanda ko to parang grade 3, grade 4, isa ako sa mga tumutulong mag-choreo sa buong batch namin. Police! Shout out sa mga kabatch ko. Ngayon namin champion kami, Bohemian Rhapsody. Alam mo yung mass demo, yung buong batch kayo, sasayaw ng sabay-sabay. Ikaw nag-choreo nun? Hindi naman, tumulong lang. Kasi mabilis ako maka-pick up ng ganyan, tsaka magaling ako magawa ng mga step. Tapos, hindi naman sa pagayabang, bro. Hindi naman, pero parang ganun. Pero nung high school, nilalaban din kami sa ibang school. Ang uso, tanda ko na nung uso, yung Mark Heras. Okay. Average Joe, yan. Pero, na-discourage ako kasi syempre, ito, mga mid-2000 to eh. Parang, during that time, wala pa namang TikTok. Wala pa ngang YouTube. Walang mga social media. Wala pang Facebook. Friendster pa lang ang uso nun. Yahoo Messenger. So parang ang nafi-feed sa akin, walang pera dyan. Yan yung stigma no? Yes. Walang pera sa pagsasayaw. Dapat kanyan, di ba? Walang pera dyan sa pagsasayaw. So nag-shift ako. Nagbanda ako. Okay. Wala din pera dyan. Unless bamboo level ka, River Maya, Eraserheads, di ba? Hindi naman din ako ganun ka-talented. Sayaw ko, sakto lang din. Tugtugan ko, sakto lang din. So ngayon, parang ang gusto kong mahimay dito sa'yo, boss, or tanong sa'yo, paano ba, kasi ngayon with the platforms that we have available, ito, technology, parang namamonetize na siya Hindi na to kagaya dati, gone are the days na kailangan mo maging corporate, maging lawyer, doktor, or maging OFW para maging successful Yes. Or kumita. Ngayon, sayaw, talent mo, kaya mong i-monetize. Totoo. 'Di ba? Totoo. So ngayon, pag-usapan natin 'yan para sa mga aspiring na mga kunyari, mga nakikinig diyan, kabataan, may talent ka sa pagsasayaw or pagkanta, paano ba 'to na pagkakakitaan? Paano ba mag-thrive dito kagaya ng nangyari sa iyo? Well, diba? Ang una kasing tanong, brother, is how badly do you want it? Diba? Kasi sa akin dati talagang parang hindi ko siya sinasuggest na wag niyong ituloy yung pag-aaral nyo. Dapat niyong itapusin yan. Kasi magiging tool nyo rin yan balang araw. Yes. Pero kasi dun ko naramdaman na ganun ko siya kagusto. Kasi sabi ko sa mama ko back then, bigyan mo ko ng chance, magtiwala ka sa akin na may mangyayari sa akin dito. So yun yung naging hugot ko kasi. Kaya hindi pwedeng mag-fail. So parang dahil parang na-burn ko yung bridge ko. Okay. So parang tuloy-tuloy na to.
So ngayon, dahil meron akong apoy na ganun, dati kasi hindi ako nagmamadali eh. Hindi yung parang dapat may pera na agad. Bro, yung mga sayaw ko dati, 500 pesos, 300 pesos, na TF. Pero I was doing it to equip myself with a lot of experiences. Okay. So, parang tinitignan ko kasi yung dancer, atleta. So, para kumita ka, dapat belong ka sa top 10% or top 1% na mga dancers. Okay. So, in short, dapat pulido din yung skill mo. Hindi rin yung, kasi, ang mga iba, parang sasabihin, wala akong kinikita, pero ang tanong is yung skill mo ba, mapagkakakitaan ba? Yeah. O baka alam mo lang, hilig mo lang. Pero iba kasi yung you're doing it professionally. Because when you treat it as a profession or parang career talaga, now you invest with different workshops, different seminars na talagang rekta ka sa source ng mga leaders and yung mga talagang community heads, di ba? Kasi yun lang, ang ano lang dun ang pampa-shortcut lang naman dyan is gaano ba kabilis dumadating yung information sa'yo. Okay. Diba? So dati, dahil walang YouTube, dahil walang TikTok, ang bagal. Kailangan mong nandito sa Manila, lahat ng knowledge, hindi na ipapasa sa Mindanao, sa Visayas. So dahil nandito, lumipad ako dito, dinownload ko yung mga iba't ibang community heads, yung mga iba't ibang mga mentors and leaders, hanggang sa na-equip ako. Kasi hindi ka naman babayaran pag wala ka pa sa level na yun. Correct. Kailangan mong umabot doon sa certain frequency na, okay, sabihin mo yung dream mo is magkaroon ka ng TF na 150,000 every time sumayaw ka. So ngayon, anong gagawin mo? Anong set of skills na kailangan dyan para umabot ka sa level na yan? Correct. Sa kitaan na yan. So, ano siya, brother, yung advice ko siguro sa younger generation ngayon is, yung tools na available sa inyo ngayon is yun yung dinidream ng mga dati. Na sana meron din kaming ganyan. So, ngayon kasi parang dahil nandyan na siya, parang natitake for granted yung mga tools. Let's say for example, YouTube. Yes. 'Di ba? So instead of like watching stupid or random things, 'di ba? Kung ano yung finifeed mo sa mata mo, yun yung pumapasok sa iyo. So use it for learning. Let's say for example, ako pag nag-YouTube ako, manonood ako ng mga bagong choreographies ngayon just to updated ka parate. Correct. So ngayon, brother, pagdating sa monetization, depende yan sa kung anong gusto mong level. Kasi sabihin mo, 250,000 yung gusto mo na level or gusto mo mala GeForce level. 'Di ba? So doon na magkakaroon ng set of set of what do you call this, parang steps na paano ako makapunta sa level na 'yun. Correct. So example, ito example ko yung nangyari sa akin. Yung Rockwell days, bro, 0. Yung Rockwell is class siya. Okay. Class. Ang ano ko dati, 50 pesos per tao. So, marami nagsasabi, bakit ano lang yan? Dapat malaki. Sa akin dati, natututo ako mag-choreo, pero gusto ko hindi ako lang. Okay. Gusto ko maraming maka-attend. Yun. So, hanggang sa nag-grow siya, dahil ako tuloy-tuloy lang, ginagawa ko, pinupulido ko every time nagka-class ako. I go for an extra mile. Let's say, for example, every class ko, mayroong meditation, may part ng integration, may part ng in-connection sa buhay. Kasi ito yung natutunan ko kay Mr. Mainit. Kung bullshit yung buhay mo, bullshit din yung pagsasayaw mo. Tama. Yes. Kasi at the end of the day, ang sayaw is part lang ng buhay. Yeah, how you do one thing, that's how you do everything. Yes, sir. So ngayon, dun na, parang pag inaayos mo tong yung core mo, lahat ng mga lalabas sa'yo is magre-resonate na lang yan dun eh. Yes. 'Di ba? So dahil inayos ko to, yung mindset ko sa pagiging leader, yung pananamit ko, inayos ko, 'di ba? Iba pa yan. Dapat aralin natin yung fashion. Correct. Yeah. Kasi pagdating sa mga brand deals, kahit gaano ka pa kagaling, pero kung hindi ka, yung image mo hindi marketable or hindi pasok sa branding, wala ka talagang magagawa dun. Correct. So you gotta position yourself in a place wherein nakikita mo tong mga brand deals na to or yung mga iba't ibang opportunities pag ginagawa mo tong bagay na to. Correct. So dapat nandun ka sa position yun. Yeah. So, ibig mo sabihin, pwede kang kumita ng million out of your passion? Bro, sobra pa sa million talaga. Yun lang yung madaya dun eh. Parang hindi ka nag-graduate pero bakit ka kumikita ng ganun? I guess yan yung tinatawag na ikigai eh. Kasi ang ganda nung sinabi mo hindi pwedeng passionate ka lang at trip mo lang siyang gawin. Dapat professional ka. Yes. Mababayaran ka. So ikaw, passionate kang sumayaw, gusto mo siyang gawin, trip mo siya, magaling ka doon, at ginawa mo talagang professional yung sarili mo. Yes, sir. Kasi doon ka lang siseryosohin ng mga tao.
Kung trip-trip lang yan, yun talaga magre-resonate sa tao. Pero kung nakikita nilang nag-grow ka, yung first nila nakita sa'yo, barangay level, ngayon city level ka na. Ngayon, ano ka na, regional level ka na. Now, nationwide level ka na. So, doon nakikita ng mga tao, doon ka nire-respeto kasi hindi ka naging stuck eh. Kumbaga, nagle-level up, Sob, no? Yes, sir. Yun yung mali sa akin, boss. Bakit? Mapalakpakan lang ako ng mga babae, okay na ako. Hindi ko hinangad pa. Hanggang asang level ka lang umabot. Hanggang dun lang, palakpakan ng babae. Hindi na para professional ako dapat Patay dito. tayo dyan. Yung pala. Yun lang. So, ibig mo sabihin, Sob, kasi dito sa Pilipinas, syempre, di ba ang dami nating mga palabas, yung mga Got Talent na palabas. Dami nating... Hindi ka sumali sa ganun. Siguro yung AGT, yung Asia's Got Talent. Doon ka nag-ano ka doon? Doon kami kami naman rockstars yung kasama doon. Okay. Sumali. Ano nangyari doon? Ano yun bro parang ang weird nga kasi gumagawa kami dati ng mga iba't ibang fundraising kasi nagko-compete nga. So ngayon, isa sa mga fundraising namin is Strip Boys. Strip Boys? Oo, kasi naguhubad? Parang Magic Mike pero Pilipinas version. Okay. So, Gets. Pag sinabi mo kasing parang macho dancer, parang ang negative. Ito kasi medyo may class yung dating. Hindi siya yung sobrang revealing, hindi din Magic Mike, Channing, ganun. So, dahil nag-work siya sa isang event, ngayon nag-message yung taga Asia's Got Talent na gusto nila ng ganong act sa competition nila. Okay. So, all expense paid and everything. So, kami parang, okay, sige, gawin na lang natin to dun. So, manalo matalo. The point is, may napuntahan yung sinimulan natin. At saka exposure yun eh. Yes, sir. Asia's Got Talent yun eh, no? Ano nangyari? Anong ending nyo dun? Ang ending namin, nakuha kami sa auditions naka 3 votes kami. Pero, siguro nawala din yung energy namin as a team nun kasi hindi naman talaga namin siya goal or hindi namin siya trip. Kumbaga parang gusto lang namin ma-experience. And then later on, parang dahil wala na dun yun, hindi na kami dun naka-tune in, hindi na rin nag-grow, so hindi na kami tinawagan. Siguro hindi na kami kinuha for the second screening, ganyan. Pero, nakakuha kami ng 3 votes, hindi kami nalaglag dun. So, pero na-expose kayo sa TV, nag-exposure kayo. Oo. So nakatulong ba yun sa karir mo? Actually, wala nakakaalam nun eh. Kaya, ako nga, ngayon ko lang din nalaman. Kaya nga baka i-search nila, makita nila yung itsura ko nun dati, nakapumpador pa ako nun. Talagang may alopecia pa ako ng time na yun. Bakit? Na-stress ka? Oo, stress yung mga technique building, lahat ng nagsisimula pa lang. Financial pa, wala pa, zero pa, ganyan. So, halo-halo. Anong tawag sa, may genre ba ng sayaw? Kunyari yan, hindi man breakdancing yung ginagawa mo, di ba? Sa akin kasi, brother, maaga din ako namulat na wag mo lagyan ng boundary or label yung ginagawa mo. Yeah. So, pag nagtatanong yung mga tao, ano ba yung genre ng ginagawa mo? It's just Rockwell choreography. That's it. It's my choreography. So, hindi ko siya nililabel as locking or popping. Kasi parang ang nangyari kasi ang Rockwell choreography is just the integration of everything that I've learned all throughout my journey as a dancer. So, bago na siyang art, kumbaga galing na siya sa akin talaga. Okay, bagong genre to, kumbaga. Way of, parang sample, alternative way of dancing siguro, or choreography. Right. Kasi kanya-kanyang trip naman yan eh, kung ano mag-resonate sa'yo eh. Yeah. Diba? So, ikaw, Sob, sobrang naging solid ng buhay mo, ng lifestyle mo because of your passion. At napakaraming mga Pilipino na dancer na malulupit din talaga. Yeah. Pero, kokonti lang yung dumating sa ganyang level. So sa tingin mo ba, bopuls ba yung mga Pinoy dancers kaya hindi nila na ma-maximize yung passion nila to turn it into something na very profitable talaga at magpapaganda ng buhay nila? Ang galing ng question na yun kasi actually isa yan sa mga rant ko eh. Okay. Kasi nababad trip talaga ako na bakit ganyan? Bakit hindi umuusbong? Kahit maraming talented naman. Oo, kasi bro, masyado kang purist. Masyado kang, ito lang dapat. You gotta understand, you gotta know how to read the market. So at the end of the day, ang Pilipinas is a masa market. Okay. Yes. So wag mo siyang pilitin na hardcore hip-hop talaga. Kasi iilan lang kayo dito ang nakaka-appreciate talaga ng hardcorean talaga na sayaw na hip-hop. Nagka-cramping, boss. Oo. Uy. Kasi sabi mo, okay, cramp is isa yun sa pinaka-idol ko na style. Okay. Na way of expression sa pagsasayaw. Pero, kukonti lang din yung tao na nandun. At So, nakaka-appreciate ako nun. pag nag-isip ako, ano yung style ng sayaw or anong type of music or ano yung
pwede kong gawin na ma-appreciate ng masa. Yeah. Kasi ano ba talaga yung gusto mo? Ma-inspire mo yung mga dancer o ma-inspire mo lahat? Okay. 'Di ba? Okay. Yun yung inisip ko na parang tinitreat ko yung sarili ko as parang Constantine, 'di ba? Tumatawid-tawid ka sa lang. mainstream at underground. So, pag masyado ka namang dito, wag kang magreklamo kung wala kang pera. Correct. 'Di ba? Purist ka. Oo, masyado kang hindi ito lang dapat gawin ko, yan lang. 'Di ba? Pero pag once na nakuha mo yung kiliti ng tao or pag nakuha mo yung trip nila, susuportahan ka nila kasi nahuli mo yung trip nila So how can you expect support kung hindi mo naman nakuha yung trip nila? Yeah. 'Di ba? So parang yun yung pagkukulang siguro na nakikita ko sa mga dancers ngayon na read the market and adjust. Correct. You gotta adjust and parang i-tweak mo konti yung skill mo na maging relatable siya sa masa. Kasi at the end of the day, wala naman talagang nakakaintinding masa sa choreography. Tayo lang mga dancer nakakaintindi. Okay, mali yung ginawa niya, ganyan. Ang naiintindihan lang nila is how you deliver it, how you execute it, how you present it. So, yung ano mo pa rin, overall performance mo pa rin yung pinagbabasihan ng tao. Yeah. So ako, hindi ako magaling sumayaw, bro. Ang daming magagaling sumayaw sa buong Pilipinas. Hindi ka pa magaling yan, ha? It's just that, siguro parang meron akong, I don't give a fuck moment na, this is me. So, sabihin man nilang, masyadong mainstream, masyadong baduy. Bro, nandito yung pera eh. Yes, sir. Di ba? Kaya yung mga kinokoryo ko dati sa TikTok, ABBA. 'Di ba? Mga known na songs. Yeah. So kasi kung magkokoryo ako, magandang koryo nga pero hindi naman nila alam yung song, maangas lang, hindi na nila i-replay yan. Hindi nila aralin yan. Pero kung ginawan mo yung California Girls, which is ang daming babae sa buong Pilipinas ang alam yung California Girls ni Katy Perry. So pag ginawan mo ng dance challenge yan, edi lahat ng mga yun susuporta, gagawa din ng dance challenge mo. 'Di ba? So yun, positioning talaga eh. Huwag kayong maging purist masyado. Tsaka yung yeah, 'di ba? So pag nahuli mo talaga yung Pantropiko, hindi ko pa nagawa. Ay, di ba ba? Okay. Ako nakukuha ko dyan, ha? Ang ganda nung sinabi talino, mo. boss. Ang talino. Tama eh. Hindi ka pwedeng maging, alam mo yun, compartmentalize ka lang sa, marami kasing ganun, sarado yung utak. Yeah. Hindi, ito yung astig for me. Ito lang yung gusto ko. Wala naman pera. Yeah. Hindi lang sa ganyan eh. Kasi ito, ako kasi mahilig ako manood ng mga rap battle naman. Okay. Yun din yung na-observe ko sa kanila. Na pagka, parang binabash nila, pag mainstream ka, baduy ka. O, andun yung pera. Yep. Correct. Ikaw, underground ka nga, astig ka para sa'yo. Wala ka naman pera. Parang I think depende sa anong gusto mo. Gusto mo ba ng respeto ng community ng hip-hop or community ng mga dancer talaga? Kasi may mga dancer na iba yung bracket nila, G-Force nila, Maneuvers, kumpara sa mga underground na mga events. Right. When you say underground events, yun talaga yung talagang pati yung venue, underground, kanya-kanya TTP, tayo-tayo production lang. 'Di ba? So, siguro parang dahil din siguro sa na-implant sa mga dancers na limiting beliefs. Yeah. Kumbaga I think most of the dancers, you need to find the right mentor. Na alam mo yun, parang itutulak yung paniniwala nyo or yung yung kumpiyansa mo sa sarili. Kasi too much of everything is not good. Correct. So pag masyado ka namang purist, 'di ba? Ano ba naman mag-compromise ka para may dumating sa iyo ng pera? Correct. 'Di ba? Sige, klaruhin natin to kasi syempre naririnig nila ng mga audience natin, pera. Klaruhin natin, no? So, si DJ Lunyo ba? Kaya niya ginawa yan, yung mga dance challenge yan? Pera lang ba? O ano ba yung naging inspiration mo dito? Kaya mo naisip yung ganyang moves? Ako bro, na-open up ko to kay Faye nitong last week siguro. Naalala ko pa to, sabi ko sa kanya, imagine mo mahal, hindi ko alam kung paano ako nagkakotse. Kung paano ako nagkabahay ng ganito, paano ako nagkaroon ng negosyong ganyan. I just focused on helping people in terms of growth sa mindset, growth sa pagsasayaw. I opened opportunities sa ibang bansa para makapasok yung mga dancers doon. So I focused on helping. And now dun ko na realize na the more I help a lot of people back then, the more ako binibless talaga ni God. Kasi madadaanan namin, dito lang ako naglalakad dati, pero ngayon dinadaanan ko siya na nagkokotse na ako. 'Di ba? So parang
Hindi sa pera eh. Wala doon eh. Pag nag-focus ka sa pera, lalayo yan. Yeah. Yes, pero pag nag-focus ka, pag nag-build ka, hindi naman to competition eh. Yung pera eh, 'di ba? It's all about ano yung ilalagay mo sa journey mo. Tapos yung ano na yan, yung pera na yan, papasok na lang yan sa gilid. Yeah. Galing. Yun. So yun, brother. So, parang naka-focus lang talaga more into growth talaga. Yeah. Correct, no? I guess, sinabi nga yan ni Tony Robbins ang kinikrave lang naman talaga ng soul natin is growth and contribution. Yes, sir. And money, relationship, business, all these external factors are the product of your growth. Yeah. Yep, agree. So, ang ganda nung tip ni Sob Lunyo sa mga aspiring, of course, you want money, pero kung diyan ka nakatutok, diyan ka lang nakafocus, limited yan eh, no? So, focus on continuously growing yourself, focus on continuously evolving, and of course, contributing it to people dahil ang product niyan yung pera, yung fame, susunod yan eh. Pagka, 'di ba? Pag sobrang galing mo na, sobrang taas ng growth mo, no, hindi lang passion. May hack nga dyan, brother. Paano? Uy, yan May na. hack. Yan na. May hack yan. Ito yung sinasabi ko sa mga Rockwell. Huwag niyong pakomplikaduhin yung journey niyo. Okay. Diba? Nasa new age na tayo ngayon where everything is available. So sabi ko, simple lang yan. Kung gusto mo maging TV dancer, audition ka sa GeForce. Okay. Mag-take ka ng mga classes doon sa mga TV dancers. Diba? Later on, ma-absorb ka niyan. Para maging connection mo sila. Oo. Pumasok ka sa radar nila. Yep. Yeah. Hindi yung palipat-lipat ka. Yeah. Ngayon, gusto mo maging magaling na b-boy, you need to surround yourself with the best b-boys in the country. Yeah. Gusto mo maging magaling na kung gusto mo maging magaling na crumper, dun ka sa mga malulupit na mga crumper sumama. 'Di ba? So, i-direkta mo yung yung attention mo sa kung saan mo gusto pumunta. Kasi ngayon, ang mga dancers, okay, aralin ko to. Pero nandito ka pa rin, stuck ka pa rin dito sa plane na to. Okay. 'Di ba? So kaya ako naging kilala, it's because dumiretso ako sa Rockstars, which is nakuha ko yung quality na mindset na na-apply ko up until now. So you need to surround yourself with the right people na pasok dun, kasame ng pangarap mo. Ganda nun, no? Kasi iniwan ko hindi naman sa iniwan, pero parang nag-decide ako na meron akong grupo sa Cagayan de Oro but I choose growth. So sabi ko sa kanila, I'll audition to Rockstars kasi sila, yung gusto nila, dun lang sa Cagayan. Walang mali dun. Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay, pero sa kanila, goods na sila dun. So ako, I want more. Nagtampo ba sila niyan? Yes. Nandun yung tampo na bakit iniwan, ganyan-ganyan. Pero sa akin, parang hindi. Gusto ko pang mag-grow eh. Gusto ko pang bumaga, naniniwala akong malayo pa yung maaabot ko dito eh. Yeah. So yun, ngayon, they're good friends of mine. We're good. Yeah. So itong Rockstar, nagko-compete kayo at the same time, negosyo siya na nagko-koryo, nagtuturo kayo ng koryo. No bro, Rockstar is a way of life. Grupo siya pero parang naging ko siya as a way, community. Parang lifestyle na siya. Kasi si Kuya Ken, Mr. Mainit yung leader namin. Para talaga kaming atleta bro, 360 yung experience. Doon ko napatunayan na para maging magaling ka na dancer, hindi lang sa sayaw ka dapat magaling. So may day job ba kayo dyan? Wala bro, paano ako makain? Paano ako bumibili ng damit? Doon ako grateful kay Mami Heidi, yung manager ko, which is wife ni Kuya Ken. Okay. Kasi that time, inano nila kami parang inampon. Parang bootcamp. Oo, doon kami nakatira sa bahay nila for 1 year. Na-experience ko gumawa ng sherbet, matutunan gumawa ng sherbet, magbenta ng sherbet. Ano yun? Sherbet yung parang ice cream ng Pampanga. Ice cream. Okay. Kasi taga Pampanga si Kuya Ken, so isa yun sa mga negosyo nila dati, which is tinulungan namin. Tumulong kami doon. Yun na lang yung kaya naming ibigay na kapalit eh. Kasi wala kaming pera. So bro, kung lang financial dati, makakabili ako ng yung ahas na energy drink, tsaka hopya, tsaka pang laba. Mamasahiin ko lang si Kuya Ken. Okay. Dumaan kami sa point na yun na you gotta do what you gotta do, man. Okay. So, yun. Pero busog na busog ako sa experience. Sa learning. Oo, sa learning. Kasi imagine mo bro, magbenta ka ng sherbet sa UST. Tapos sasabihan ka pa ng mga estudyante, yak. Diba? Parang nandun parang character building yung buong taon na yun eh. Correct. Doon ako tumibay. So yun, walang pera issues back then. More on
parang test kung kakayanin ko ba to. Kaya na-reward sa akin yung Rockwell. Paano naman yung experience? Saan kayo sumasayaw during the time? Guesting lang, meron din kaming mga, pero kinukuha kami sa mga ASEAN Summit na mga performance, mga ganyan. So, kilala naman din kasi yung Rockstars, pero yung nasa loob is we're still growing in terms of financial, in terms of status sa buhay, ganyan. Ganong katagal ka niyan dyan? 2012 to 2015. Okay, 3 years. Tagal din. 3 years na, pero araw-araw yan kasi araw-araw kami nakikita eh. Yeah. Isang bahay kami eh. Okay, so after nyan, ano nangyari sa'yo? Yun na, yung Rockwell, binuo ko na yung Rockwell 2016. Okay. So doon na talagang overflowing na yung pera, yung blessings. Kasi dahil leader ka, so ito naman, dahil ikaw yung main choreographer, every time na sabihin na si Inigo Pascual, shoutout kay Inigo, meron siyang kanta dati na Dahil Sa'yo. Okay. So yun, kinuha niya ako as choreographer back then. Tapos, bayad. Every choreography ko sa kanya, bayad. That's like 6 figures per choreography. Per month yan o per session? session? Per choreo. Per choreo yung gagawin. Okay. Tapos, hindi pa kasama yung yung TF pag sasayaw ako. So, yun yung mga benefits naman pag na-build mo siya ng maayos. Tapos, nakapagbigay ka pa ng TF sa mga kasama mo. So, yun, dahil na-build ko siya ng ganun yung Rockwell, ang daming medyo na-dominate namin yung scene ng mainstream sa age namin. Kasi dati, hindi naman pwedeng mga Thunders yung magbaback up set, tapos mga bata pa sila, Andrea Brillantes. So, they need our type, yung image namin Rockwell. So, yun yung na-dominate namin na parang, anong tawag yan? Yung Blue Strategy. Nakalimutan ko yung term na kailangan mo maghanap ng market instead na pumasok ka sa market na yan. So, yun yung nahanap namin na market na at some point, itong mga TV stations na to, maghahanap sila ng mga ganitong age na backup dancers. So, yun yung kinuha ko. So, nagba-backup dancers kayo at the same time nagko-choreo kayo sa mga iba't ibang celebrity or... Yes, and then meron akong class every week. Which is 50 to 60 students, 80 students. Wow. Yung venue, inyo yan or nire-rent nyo? Rent lang. So, imagine mo, brother, ang rent is 500 pesos. Tapos, 80 students? Yes. Magkano singil sa ganun? Dati, yung rate ko is 250. So, per head. Per head. So, kulang-kulang minsan 15K or 20K. Pero 1 hour lang yun. Wow. Bong lugaw, boss. That's every Sunday. Correct. Masasabi mo ba, Sob, na 2016 dyan na dumating yung break mo? Oo, ito talaga. Yung 2016, yun na yung parang rewards talaga. So, nung umalis ka sa Rockstars at binild mo yung Rockwell, doon ka na pumutok? Doon na kami pumutok. Kumusta yung hiwalayan nyo niyan with Rockstar? No, Rockstars naman is part pa rin naman. Kumbaga ako, Rockstar pa rin ako back then. So kung may gig yung Rockstar, sasayaw ako sa Rockstar. Okay. Pero malinaw lang na meron akong subgroup. May binild ka. May royalty kayo niyan kila Mr. Mainit? Wala. Akin talaga yung Pero okay yun, supported kayo nun ng yes. Okay. Sila ni Mami Heidi, support. Wala kayo naging problem nun? Wala naman. Okay, so after nyan, doing great ang career hanggang paano ka napuntang China? O may mga nangyari pa before yon? Nag-trip pa ako, 2017, doon naman ako nag-start ng DJ. Okay. Towards the end of 2016, ang nakakatawa to, brother, yung kwento na yan. So, first time ko magka 80,000. Okay. Kasi nagkaroon, nung 2016, pumutok yung Rockwell, nag-Fetty Wap, ganyan. So, naglakas loob ako mag-direct ng concert. Tapos, nung nag-first concert kami, sold out. Nag-sponsor pa sa amin yung Globe and everything. Wow. Kasi sikat kami that time. Yung, kumbaga, amin yung 2016 na era ng Rockwell. Talagang dati, kumbaga, masasabi ko to ng buong puso kasi dati ang hirap mag 1 million sa Facebook. Pero kami lang yung parang Hands of Midas na pag may na-upload kami, 2 hours, 2 million na yan. Wow. Ganyan ka, parang pumabor yung algo sa amin. So, etong pagdi-DJ na yan, 80,000, sabi ko, okay, ano na naman yung trip ko ngayon? Dati parang nakikita ko yung sarili ko na, shit, ang cool maging DJ. Parang, ikaw yung nagli-lead sa dance floor. Naniniwala ako sa music taste ko. So, bumili ako ng laptop, 50K, na MacBook na makapal. Tapos, isang controller. Tapos, speaker na binili ko lang sa palengke. So, pagdating sa bahay, bro, ang natira sa bangko ko is 500 na lang. Ganyan.
Pero excited akong aralin yun. Okay. Kasi ang mindset ko that time, pag inaral ko to, in 2 weeks or 1 month time, magbibigay na to sa akin ng pera. Profit, okay. Oo. So, true enough, inaral ko siya ng 2 weeks, YouTube University. Okay. Biglang kinuha ako ng gig sa Urban QC. Yan yung first ko na gig, Urban QC. Tapos nag-play na ako dun. Tapos ang lala, brother, may dala akong controller. Tapos pag akyat ko dun, sabi ko, bakit may spaceship dito? Yung CDJ, di ko alam na meron palang ganun. Meron na sila dun. Oo, akala ko ikaw magdadala ng sarili mong ng controller. Bro, nanliit ako. First time. First time. Sabi ko, shit, hindi pala ito yung dadali. So parang napahiya ako. Tapos bro, nag-play ako, ginamit ko lang yung controller ko, hindi ko ginamit yung CDJ. Kasi yun yung sanay ka eh. Yun yung sanay ako. Okay. So, after that night, kasama ko si Tito Ron Po that night, na ako sa kanya, naangasan ako kasi ginagamit niya yung CDJ, tapos naka-USB lang siya, wala siyang laptop. Sabi ko, ang galing nito ah. So, doon naman, tinake ko yung challenge. So, nag-aral ako ng DJ school sa Katipunan. So, nung inaral ko na siya, mas naging na-sharpen pa yung skill ko. Yeah. So, ngayon, mas dumami yung gig. So, sabi ko nga, brother, itong pagdi-DJ, sabi ko kay Faye, walang halong bullshit or yabang. Talagang, kung susumahin from 2016 up until now, siguro nag-10M na ako nakita dyan. Wow. Sa pagdi-DJ? Sa halagang 30,000 na course. Wow. Or yung yung 80K na na ininvest ko. Puhunan. From 30K to 10 million sa pagdi-DJ. Ganong kalala. Kasi grabe. ang inaano ko naman is brands. Yun naman yung mga malalaking event sa province kasi ang laki nila magbigay. Maliit dito sa Manila magbigay, bro. Per gig yan? Per gig. Bigyan mo kami ng ng figures. Magkano per gig? Sample lang. During the time. Sabihin mo lang around. That time kasi, dumaan ako ng 3K, 5K, pero ang gagawin ko kasi lalagari ako. Okay. So, ang mindset ko kasi, trip kong mag 100K this week. Okay. So, ngayon, kukuha ako ng 3 sa isang araw, 4 sa next day, mga ganyan. Makukuha ko talaga siya, may hit ko yung target. Pero kasi mga Thursday to Saturday lang yan no? O kahit mga Tuesday, meron. Meron. Kasi ang kinagandahan nun, iba yung Point, tumutugtog ka sa Paddy's Point? Hindi ba? Iba naman kasi yung treatment sa amin dati, brother, kasi kilala na kami as Rockwell. So yun yung nakadagdag premium sa akin. May pangalan ka nang na-build eh. Okay, yung sinabi mong malaki, magkano ang malaki? Yun, 6 figures. Okay. Bahala na kayo mga sob kung pero ano yan? Kung ano yung 6 figures na yun. Yun, 6 figures. So between 3K to 6 figures in 1 gig. Yun, 1 oras lang yun ang gig. 1 hour. Dati 3 hours, 3K. Ngayon, 1 hour, 6 figures. Yung 6 figures na yan, naglalaro yan from 100K to 999,999. Kayo na lang mamili. Bahala na kayo. Yun. Pero grateful ako sa lahat ng mga nagtitiwala. So, pag may mga kumukuha naman, talagang buhos kung buhos talaga. Yun. Wow. Lupit, no? Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Guys, yun yung maganda dito na natututunan ko sa'yo, Sobloons, no? Na kung meron kang isang bagay na gusto mong gawin, kailangan ng mindset mo, ikaw yung maging pinakamagaling. Correct. Sabi mo nga kanina, dapat top 10% ka. Top 1% nga sabi niya Kailangan top 1% ka kasi madedeserve mo lang yung ganung level of payment or value kung yung value din na kaya mong ibigay. Yep. Ganung level din. Yeah. Kung ikaw lang yung gumagawa ng ganun, wala. Ikaw talaga yung kukunin at kukunin. Kumbaga no choice na sila no? Sino ba hanap tayo DJ? Sino ba pinakamagaling? Ito. Ito yung price niya. Wala, siya pinakamagaling. No choice tayo. Kunin yung mo yan. Sa DJing naman, brother, kaya din siya naging ganun. Kasi hinalo ko yung lahat ng elemento Kasi ang binago, kumbaga gumawa ako ng sarili kong role or sarili kong avatar as a DJ. So si Lunyo lang yung DJ na sumasayaw during the performances na meron pang grupo. So nag-a-add ako ng another layer
doon sa skill na yun. Hindi lang siya yung tahimik na DJ gedli-gedli. Or ganun-ganun lang. Umaakit siya sa table, sumasayaw. Nag-MC ako ng mag-isa. Ng cake. Di ka nang babato ng cake? Hindi naman. Uy, walang ganun. T-shirt yung binabato ko. T-shirt. So, ganun. So, dahil nag-a-add ako ng iba't ibang layer, mas bumibigat yung bayad ng kliyente. Galing. Yun. So, may add-ons. Add-on siya. Innovation, no? Ang lupit. Isa yan, mga sob, no? Innovate. So, maging successful, hindi ka lang alam mo yon, ito lang ginagawa ng DJ eh. Dito ka lang sa gilid. Ito, in-innovate pa niya, no? Ano yung pwede ko idagdag? Sumasayaw ko dagdag ko rito. Diba? So, alam ko hindi ako yung pinaka-technical na DJ and all, pero ang goal ko sa DJ is maibigay ko sa tao kung ano yung binayaran nila ngayong gabing to. Wow. Entertainment. So, it's not about playing kung ano yung trip ko na song. It's about paano ko ba maibibigay yung gabi na to para sa'yo? Ano yung pinaka-worst experience mo dyan sa pag-DJ? Worst? Meron ba? Pumalpa ka, na-play mo, biglang sana maulit muli. Ay, oo, maraming ganun. Marami akong ganun sa mga starting stage. Yung pero parang, meron ba dyang parang mapapahiya ka? Kasi parang, boo, pangit! Wala naman akong umabot sa ganun. Hindi naman umabot sa ganun. Parang din naman, kasi ang pagdi-DJ naman, depende yan sa arsenal mo. Ang arsenal kasi ng DJ is yung mga music na dinownload mo. Sa million-milyong music sa buong mundo, kumbaga bihira lang dyan na magkakapareho tayo. Okay. Sa pagsasayaw? Ano? Meron kang dyan, parang nakakahiya? Nakakahiya o wala? Most embarrassed moment. Di ka pa moment. yata sumasayaw, talagang laglag panty na sa'yo eh. Matik. Hindi bro, kasi parang tinitreat ko yung ang stage kasi sa akin, bahay ko. Ganun. That's my home. Yeah. Kumbaga, dun ako nakakaramdam ng home court advantage. Okay. Pag nasa stage ka. Kumbaga yung iba, nagkakaroon ng stage fright. Sa akin, gigil ako dun. Kumbaga, bahay ko energy mo dun. Oo, parang nagiging ibang tao kapag nasa stage ka na. Ganun. So ngayon, Sob, di paangat na pangat lalo karir mo, di ba? Ang dami ng elements na dadagdag. Galing ka na sumayaw, nagdi-DJ ka na, and all, sikat na sikat. Nag-spoken poetry pa to si Sob eh. Kasama lang mga esophagus. Kasama yun? Wala. Wala. Yan na ba yung peak mo o yung saan sa mo masabing talagang shoot up bigla yung karir mo? Nung sumikat ka na sa TikTok? Yung DJ Lunyo na. Yung DJ Lunyo na. Okay. Akala ko wala na parang goods na yun. Kaya ako lumipat ng China. Kasi goods na ako sa experience with Rockwell. Okay. So, ang offer naman ni China sa akin is to lead a company there na dance studio. Wow. Malaki. Siya, talagang premium siya na dance studio. Ang membership niya is mahal. So, ang kinikater niya na market is pang mayaman talaga. So, nag-reach out sa yung company from China? Oo, nagpa-workshop sila dito sa Philippines kasi may teacher silang kinuha dito. So, ako yung nag-head ng workshop. So, nakita ko nung may-ari, si Boss Xiao, sabi niya, welcome to China agad. Welcome to China. So, hindi ko na-gets kung ano ba yung meaning nun. Kasi nung 2018, yun yung first ko naman na world title. Nag-Europe. So, nakuha ko with Rockwell yung world champion namin na title. Okay. So, dahil dun, mas bumigat yung credentials ko sa kanya. So, after, pagbalik namin ng Croatia, 1 week, nagbigay ng kontrata. Okay. Tapos, ganito, ang job ko dun before was chief dance instructor. So, I focus on the quality of the teachers, instructors. So, I conduct quality na trainings, ganyan. Sa mga magko-choreo din? Sa mga teachers. Sa mga teacher. Oo. So, pero nagtiteach ka sa mga teachers? Yes, hindi sa mga members. Okay. Wow. So, ano yan? Swelduhan ka dyan? Oo, bro. So, every lipad ko nun is 150K, 1 week lang. Wala akong ganun-gandong ka dito. So, 1 week ako sa Pilipinas, 1 week ako sa China, 3 weeks ako sa Pilipinas. From 2018 to 2019. Hindi ka pala naka-base doon. Hindi pa ako naka-base doon. Okay. 2019, yun na yung last na concert ko with Rockwell. Doon na ako parang, okay, goods na. So, lumipad 2019, binenta ko na lahat. Kotse na lang yung naiwan. Tapos, nag-move na ako papuntang China. Para mag-full-time doon? Para tumira na talaga. Kasi, inangat ako to CEO eh. Okay. Nung company. Wow. Kasi nakita nila na hindi ko sila pinipirahan, ayos yung sistema na binigay ko, ganyan. Tapos I can lead the people. So yun, binigay sa akin yung CEO na posisyon. So tumaas na yung kita ko, tumaas na yung may monthly ako na salary as a CEO. And then aside sa shares ng company. So binigay talaga sa akin, nagtiwala. Okay. So ang puhunan ko dun is yung tiwala.
Grabe yun. So, from dancer sa probinsya, CDO, na nakipagsapalaran sa Maynila hanggang naging CEO ng kumpanya. From simpleng dancer sa CDO to CEO. Amen. Amen. China. Amen for that. Yun lang naman ang ano ni Sob Lunyo. So, ano nangyari sa Rockwell niyan? Wala na. No, ang mga ongoing pa rin. Ongoing sila. Kumikita ka pa rin from doon. Hindi, ito naman brother, ang Rockwell, hindi ko siya ginawang, never ko pinagkakitaan kasi yung mga tao sa Rockwell eh. Example meron akong, ang concert namin, ako yung magde-direct niyan, ako yung overall choreographer, dapat ako yung malaki yung TF, di ba? Pero sasabihin ko sa treasurer namin, pantay tayong lahat. Lahat naman tayo nagtrabaho dyan eh. Because I'm in for the experience itself. Gusto kong i-equip yung sarili ko, maging director. Kasi goal ko din maging event director balang araw eh. So gusto kong parang si Valenciano, Paolo Valenciano. Dream ko maging ganyan. Kasi iba yung nakikita ko mag-direct sa stage eh. Versus yung ikaw yung nasa stage. Ikaw yung nasa stage. So yun naman, kumukuha naman ako ng learnings doon. So yung pera, hindi ko talaga sila yung parang, okay, dapat ako yung malaki parate. No, hindi ako yung nagbibigay hindi ako yung nagpapahati-hati sa TF. Yung officer ko yung kasama sa grupo. Para wala talaga akong hawak sa pera. Kung ano yung binigay mo sa akin, okay, yan yung sa akin. Okay. Magkano ang kinikita mo as CEO sa China? Figure lang, figure. Around Six figures pa rin aman, pero mas mataas ng sobra doon sa first sahod ko with them. Okay. Tapos yung shares syempre, pa. Yung shares. So per studio ba? Naman per studio yung shares mo doon. Per studio. Ilang studio yan? 3 studio kami back then. Grabe naman talaga. Grabe naman. Ngayon, part ka pa rin doon. Yes, brother. Okay, so nag-work ka pa rin ba doon? Hindi na. CEO ka pa rin? CEO by name. Kasi di na nila matanggal yun. Pero ang ano ko naman is yung mga important naman na mga decisions. Decision making ka na lang kasi doon. may mga tao naman na ako doon na they know already what to do. So online na lang? Hindi ka na required? Yes, online na lang. Boss? Baka CEO yan. Okay. Baka CEO pero sa akin, yan. brother, ano siya eh, parang title lang din talaga siya eh. Right. Pero it's about ano ba yung laman sa puso mo pag nandyan ka sa posisyon na yan. And then, nung nando ka sa China, na-discover ka na nito during the pandemic. During the pandemic ba? Oo. Doon na pumunta ka na sa TikTok, kaya ka na nag-decide bumalik ulit dito at dito na ulit mag-focus? Ayoko talaga bumalik. Okay. Kasi ako yung tao pag nagdesisyon, tuloy-tuloy na to. Pero parang pinush ako nung big boss ko, yung ate ko yun, sobrang ate ko yun. Sabi niya, ayoko mag-regret ka balang araw. Maybe ito yung time na binabalik sa'yo ni universe ko yung nilabas mo. So I want you to go back to Philippines and pursue it. So ito na yun. Ito na yun. Talagang tinuloy ko lang siya. Yeah. And then it's beyond already yung mga nakuha ko. Oo. Naalala ko nun, parang nag-TV ka pa nun, Sob, di ba? Pagbalik mo dito. So may mga questions answered din. Doon ko na-realize na hindi ko pala talaga trip yung maging TV, maging artista. Hindi ko kaya yung set of yung work na pinapatrabaho. May iba akong kinikilig na gawin. So, at least nasagot ko yung mga yun. Hindi na siya yung mga what if moment sa akin. No regrets, no? No regrets talaga. So, malaking break din ang binigay sa inyo itong TikTok. Sobra. So, from simpleng dancer sa Cagayan de Oro, ano-ano na yung mga pinagkakakitaan mo ngayon? 4 na negosyo. Okay. Ano yan? Puro choreography? Hindi. Dalawang clothing line. Okay. Shoutout muna natin Starseed. Baka mapagalitan tayo Tio Bray. Starseed. Guys. Clothing. Ang bagong-bagong Wear Your Universe. Starseed. Yan. DJ Lunyo. Shoutout Boss Ardy Morales. Yes, sir. Tio Bray. And si Angel. Yup. Shout out sa mga Solid kapatid natin. Starseed guys, bili kayo, sobrang solid. Yun, so isa yun. Tapos, tsaka yung sarili mong clothing line. Meron yung 90 clothing naman. Meron din. Okay. Tapos, meron akong furniture store. Talaga? Parang isa yun sa investment ko nung pandemic. Okay. Yung Starkwood CDO. So, gumagawa kami ng mga Palochina Woods. For example, may bagong cafe. Kami na bahala sa lahat ng mga furnitures. Mga gamit nyo dyan. Furnitures yan. Tapos, itong media, Starseed Media na ginagawa namin. Yung sa China. And of course, yung business ng family din. which is?
Yung lechon manok yun. Talaga? Ano So, pangalan? nag-post lang kami kasi wala parang yun naman yung what do you call this, parang mahirap sa ganyan kasi dito sa Philippines unstable yung mga prices. Right. So, dahil sa probinsya namin siya binibenta, so hindi kami pwedeng umabot ng Andox level na na presyuhan. So, yun na hold pero sinimulan na namin yun 3 branches yung DJ Lunyos Lechon Manok pero ngayon nag-hold lang muna kami. Sa CDO pa lang yan. CDO. DJ Lunyos Lechon Manok, masarap kahit walang manok. Kahit walang manok. Kahit walang manok. Papa-TikTok ka sa sarap. Papa-TikTok ka sa sarap. Ayan. Pero naka-hold lang yung operations ngayon. Grabe nun, daming nag-unfold na opportunity sa'yo, no? Dahil by pursuing your passion, pinagaling mo yung sarili mo and you make sure na professional ka dito. Oh my God. Sa paglipad mo na to, Sob, sobrang inspiring nitong paglipad mo. Meron ka pa bang dinaanang bumagsak ka ulit or nag-rock bottom bro. ka? Oo, normal yun. Lalo na yung bashing na nangyari noong 2020. Bakit? Ba't ka na-bash? Paano mo nasabing rock bottom? Anong nangyari? Hindi naman siya rock bottom, pero tinest yung character ko. Okay. So, dito na pumapasok yung knowledge and wisdom na, okay, alam ko naman to kung paano i-handle sa utak. Parang knowledge lang siya. Na if ever mangyari to sa akin, ganito ko siya gagawin. Pero nung binigay na ni God or na universe yung yung situation na yun, doon na siya yung parang nasubukan yung knowledge. Okay. So, yun, I think alam naman ng mga tao yan yung mass testing issue na it's a 2 hours na podcast or parang usapang tropa lang. Okay. Kasi dati bro, ang lakas talaga ng I don't give a fuck ko. Hindi ko, parang doon naman hindi na balanse na hindi ka dapat din ganun ka lala din na alam mo yun, parang kung ano-ano na lang yung pinagsasabi mo dahil yun yung opinion mo. Okay. Know that talagang puputaktihin ka pag ayaw nila. So from 2 hours na ganitong usapan to 5 minutes na na-splice. So pinili lang talaga yung mga iba't ibang parts dun. So sa akin, okay, that time bro, nagdilim yung paningin ko, parang gusto kong tumalon sa Dahil sa bashing. Oo bro, kasi bro, dun ko napatunayan kahit gaano ka katibay men, kahit gaano ka pa ka-connected kay God, pero pag ikaw talaga sinapak ng mundo, dun ka talaga masusubukan. So, ano yung sinabi mo na binash ka? It was about mass testing kasi meron kasi akong way of explaining things na makulit. Okay. So, in-explain ko dati na pag naka-mask ka, para mo na rin inilanghap yung sarili mong utot. Kasi nilabas mo diba? Tapos yung kung ano nilalabas mo, yun din yung naaamoy mo. Parang gano'n, diba? Tama naman. Diba? So, yun naman. So, siguro na, doon sila na-trigger and then yung basta nakalimutan ko na yung mga pinagsasabi nun, pero yun yung pinaka nag-resonate sa kanila, yung utot. Kaya ako iniinis nila ng mga ganyan-ganyan. So kinakantsawan ka lang o parang ano ba yan? Parang mali yung sinabi mo, hindi yan... Ganyan, mali. Parang... As in So bashing. parang Kim Chu level na bawal lumabas. Yeah, ganun. Tinotroll. Ganito kalala bro, natulog lang ako ng 4 hours paggising ko na sa 565,000 shares. Ha? Ang dami nun. Di 30 million yung nanood nun. Imagine mo 30 million yung nag-bash sa'yo. Wow. Paano ka, di ba magdidilim yung paningin mo Isa niyan? nga lang makasalubong mo, sabihin, ang pangit ng suot mo. Dala mo maghapon eh. Tsaka ito yung 30 first time. million pa? Yung first time kasi, hindi na to binabash as a grupo. Ikaw lang. Ako na to. Oo. So, ba sila siya parang bobo, ganun? Oo, parang bobong-bobo sila, galit na galit. So, sa akin naman, parang doon ako nagtampo na, shit, pinasaya ko kayo, men. Sabihin lang natin nagkamali ako, pero i-correct nyo ako. Wag nyo akong wag nyo akong itulak pababa, di ba? Parang feeling mo hinihila ka pababa. Oo, parang kayo naman yung nagdala sa akin sa puntong to eh. So, di ba, tulungan nyo din akong mag-improve. Not by bashing, but more on, I would appreciate my friends to message me na, bro, nakita ko yung mo, pero ito lang din. Kasi, naman ako kaya ko namang i-receive yan eh. Right. Di ba? Feedback, yeah. Doon lang ako nasaktan nung parang kahapon, paborito nyo ako dahil sa mga ginagawa kong suporta at like sayaw-sayaw, entertainment. Yeah. Ngayon, parang yun na akong kalaban and all, na para ako nakapatay ng tao. Yeah. Okay. Diba? So, ano to, Sob? Mga fans lang na nagko-comment, nagbabash, o pati mga kaibigan? Kasama mga kaibigan, bro. Kasama. Doon ko, as in, grabe yung lessons ko nung time na yun talaga. Yun yung humulma sa akin ngayon. Ngayon ako nag-tone down. Ngayon ako parang
Kung ano lang yung para talaga sa social media, yun lang yung i-share ko. Nagtira na ako ngayon ng para sa akin. Hindi na masyadong, kaya nga hindi na ako masyadong nagpo-post din kasi hindi naman sa tapos ka na sa era na yun, pero it's just that nag-grow ka na doon sa hindi na siya. Maingat ka na ngayon. Natuto na. Mas natuto na, mas alam ko na kung ano man lang yung sasabihin. Yun lang talaga, wala nang excess pa. Ano yung issue doon sa airport? Nakakatawa yan kasi that time kasi nung nangyari niyan, seryoso na ako sa buhay. So di ko alam yung kultura ng mga meme. Di ba? So there's this one artist na ginawa pa niyang cover photo yung international airport na yun. Which is nag-cause siya ng a lot of parang reach, parang mas naabot yung mga ibang mga kolokoy na mga tao. So pinag-share na nila lahat yun, pinagko-comment. Ano bang story niya? Ano bang pinost niya? Yung ba't sinabi niyang DJ Lunyo International Airport? Dahil... Parang may pic. Kasi dati, di ba, parang gustong palitan yung pangalan. Okay. So parang gusto nila ipalit yung DJ Lunyo International Airport. Hindi ko alam kung saan din galing yung idea na yun. Wala din akong alam. So, ako kasi medyo, dahil artist yung nag-post, nandun ako sa posisyon na dapat naiintindihan mo to eh. Diba? So ngayon, minessage ko siya, sabi ko parang it's not cool, pero in a nice way. Kumbaga, kasi na-pick up na siya ng mga ng mga bandera, ng mga newspaper outlets. No? Ito din ako, kukulitan din ako, parang papatulan nyo to, meme nga. So ngayon, dahil nagtatag na everything sa akin, galing ako dun sa malupitang bash, tapos eto na naman. Anong year ba yan? Yung airport na yan? 2021 na. Magkasunod lang no? Magkasunod lang no? So ngayon, tinotroll ka? Parang tinotroll ka? Oo, tinotroll ako. So yun, dun ko na-realize yung trolling na yan. So ang reply sa akin ng babae, parang parang ako pa yung may kasalanan kasi nagreklamo ako. 'Di ba? Ganun doon ko na damn, ang weird na ng mundo ngayon. 'Di ba? Sabihin mo ngayon, bro, okay, real talk lang. Kung si Piolo Pascual sinabihan ka na, bro, hindi okay yung post mo, baka pwedeng pa-delete. Baka ura-urada, 0.5 second, burahin mo na yan agad. Pero dahil siguro ganito yung ganito ako, mas mataas siya or mas grabe ba siguro yung suporta niya. So, hindi pa niya tinanggal talaga. So sa akin, pinost ko na lang yung conversation namin na okay, may mga ganitong klaseng tao talaga na kahit seryosohin mo pagkausap, pag-reach out, is ganun pa rin yung takbo ng utak. So, well, hindi ko na hindi ko na kontrolado yun. Correct. So, iniwan ko lang sa ere. Pero, nagkaayos kayo? Never kami nag-usap. Pero for me, parang, di ba, parang example, narinig mo na nga, gumanon na sa'yo na hindi cool, hindi ka man lang pasensya na or sorry, di ba? So the fact na hindi niya sinabi yun, gets ko na kung anong klaseng tao ka. So, shoutout sa'yo, shoutout mo. Shout out sa'yo. So, pero goods naman na yun. Goods na yun. Masasabi mo ba, Sob, na yung kasikatan, nakatulong siya sa'yo? Curse ba siya sa'yo? Hindi, bro. Blessing yun. Blessing and a lesson. Okay. Yun. So, pinasilip sa akin yung tok-tok. Tapos, parang ganito ko siya ini-explain eh. Paano ba? Parang, sige nga. Parang, ang kulit ng muro. Parang siya eh. Parang, dito ka galing. Okay. Para siyang trading. Nag-bull run. Okay. Yung career. Di may yan, di ba? May babandahan yan. Resistance. May resistance yan. Oo. So, pag may resistance, bababa. Correct. So, yun yung resistance ko nung time na yun. Kasi masyado na siguro nagpipik yung paniniwala ko. Para lumaki ba siguro yung ulo ko that time. Masyado na ako naging matapang social media. So, nag-retracement ako. So, yung retracement na yan, depende yan, magtutuloy-tuloy pababa. Depende yan kung paano ka mag-adjust agad-agad. Correct. So, dahil nag-adjust ako, siguro, nag-stop siya dito sa mga gitna. So, ito yung peak. Nandito ako ngayon sa gitna. So, alam ko na kayang-kaya kong puntahan to. Okay. So, retracement lang to. I just need to change a lot of things, adapt a lot of things para mabalikan ko siya doon. Adjust. So, ganun ko tinitignan yung nangyari sa career ko na yung bashing na yun was the resistance. Yeah. Para mag-retrace, para may ma-learn ako na panibago from that. Setback, no? Oo, setback talaga siya. So yun, dahil ganun, napinuhan ko yung sarili ko. Parang niliha ko siya na tinanggap ko lang din yung lesson ng universe sa akin. Ganun. So ano yung biggest lesson na yun, Sob? Na in-apply mo sa sarili mo, na nakatulong sa'yo para bumalik ulit, umangat ulit?
Yung bro, hinay-hinay lang sa hinay-hinay lang sa kung anong binibitawan mo. Yun, hindi lahat nakakaintindi. Hindi lahat same wavelength right. mo. Pwedeng tama yung intention mo pero para sa kanila nakaka-trigger yun. Yun. Lalo sa social media, no? Daming trigger. Sa social media, kahit anong gawin mo, may gawin ka o wala, may masasabi yung tao no? Pero bro, sinabi nga nila dahil doon sa sa bashing na yun. Kasi pag nag-bash ka ng tao, may emotion na involved Right. So, pag binash mo yan, pag-uusapan nyo sa hapagkainan. Right. Si di ba si Lunyo? So dahil doon nakatulong din yun para sabi nga nung mga yung mga ibang mga politicians na kausap ko, parang household name ka na. Kasi napag-usapan ka nila napag-usapan ka sa kainan So sinabihan din ako nung isang influencer dati na pag hindi ka pa nabash, hindi ka ganun kasikat. Correct. Tama. Kasi walang emotion involved sa iyo Hindi ka pinag-usapan sa banyo or sa kama or sa uy, nakita mo ba si Lunyo? Binabash ngayon So ngayon pag-uusapan na nila. So the more nila pag-usapan, the more na may recall. Di ba? Yeah. So ganun. Dapat mabash yung Timawa para okay lang, team kami dyan. So ngayon, ang daming content creator ang nababash. At ang dami na rin naming namit na talagang apektado rin. Mentally, emotionally, physically. Anong tips mabibigay mo sa kanila, Sob, para maka-bounce back? Kasi ikaw, ang ganda ng bounce back mo Ngayon siguro ang ko is, ihiwalay mo yung personal mo na buhay. You create a social media avatar. Okay. 'Di ba? Parang treat it as an online game. 'Di ba? Kung nag-ML ka paano mo ba ini-equip tong hero mo para pag nakipagsagupaan siya diyan sa social media, matibay siya. Pero kasi pag personal mo yung nilagay mo doon, pag binash ka, rekta sa'yo. Yeah. Pero dahil aware ka na mayroon kang pinortray na social media avatar, tawanan mo lang siya. Dyan lang, ang hindi ka galing, gets ko. maapektuhan. Yeah. 'Di ba? So, yun parang wag mo masyadong seryosohin kasi that's social media Right. 'Di ba? Parang ginawa siyang platform ng lahat ng mga taong nandito sa kalye. 'Di ba? Na everyone can just, pass by and throw a stone at you tapos didiretso-diretso lang sa pupuntahan niya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman. Well, kung may avatar ka, okay, binash, hindi nila gusto tong ginawa ko sa avatar, ayusin mo lang. Nothing personal. Pag binash nila yung avatar na yun, hindi ka masasaktan kasi yung that avatar. It's not you. Yeah. Yung avatar yung binash, hindi ako. It's not Remuel Lunyo. It's DJ Lunyo yung binabash. Right. Galing. Hindi ba yan parang fake pala to si Lunyo Ay, hindi naman. Nandun pa rin that's part of you. That's part hindi of mo lang nilalabas lahat yung 100% ng personal mo. Kung sino naman yung mga kilala kay Remuel Lunyo, yun naman yung inner circle lang. Yeah. So yun lang siguro, parang maglagay ka lang ng konting boundary. Huwag masyadong seryosohin ng mga Actually, marami kaming alam kay Lunyo na hindi namin pwedeng sabihin sa inyo kasi circle kami. Sorry, hindi nyo makikita. Avatar lang ang makikita nyo. Avatar lang. Okay na yung sayaw-sayaw. Kung paano kami nagkakilala, hindi nyo na dapat malaman. So, avatar lang. Avatar lang. Okay na yan. But, ano nga ba yung tatanong ko? Avatar. Hindi. Okay. Para i-wrap up na natin Teka. Okay. Okay, ito naalala ko na. Okay. So sige, ngayon naman, ano yung mga current challenge or struggle mo ngayon sa sa current sa buhay. Life mo ngayon? Kung meron man. Ako at nalagpasan ko na kasi, parang nalagpasan ko na siya, pero ito yung latest, is kung paano ako magta-transition sa next stage ng buhay ko. Okay. So, alin, papakasal ka na ba? Mag-aanak ka na ba? Ganyan. Kasi, ito kasi brother, yung itong tinanim ko ngayon, para to sa akin Yeah. Hindi pa siya pang pamilya, pang sports pa. Hindi pa siya pang pamilya. So ngayon, pag nag-iisip ka na ng ibang bagay, ibang stage na ng buhay, ngayon may babaguhin ka na naman kasi ibang prerequisite na naman You can carry everything. Tapos meron kang idadagdag, meron kang i-let go. So yun yung problema, challenge sa akin. Paano ko i-let go yung mga bagay-bagay to give room to new changes in my life? So say for example, mahal na mahal ko yung pagkokoryo. And dati ginagawa ko siya ng weekly, ng regular. Yes. Pero now, I need to prioritize. Kasi confident na rin ako dun Hindi naman sa mayabang, pero confident ka na when you do a class, kaya mo pa rin magbigay ng value dun sa class na yun. Kahit na hindi mo na siya parating ginagawa. So dun naman ako nagle-level up sa side na yun. Paano, etong kino-contemplate ko kung
kung itutuloy ko pa ba tong clubbing and all kasi affected yung health mo eh. Yeah. Correct. Diba? If you're planning to have good kids and alam mo yun, malulusog na pamilya, kailangan mo ding compromise nga kung tinatawag. So, nung mga previous months, yun yung tinatrabaho ko. Na okay, it's good to acknowledge pero iset aside mo lang. Kumbaga itago mo lang sa bulsa pero hindi siya yung main cards mo ngayon. Right. Focus on the new cards. Ganyan. Pero wag mo itapon yung old cards mo. Yeah. But knowing you, I know, marirecalibrate mo siya na mas align sa bagong lifestyle na gusto mo. Like for example, kasi ako, ano ko yan ang dami ko nang dinilet go na nung binata ako, kaya kong gawin, pero dahil dalawa na yung anak ko ngayon, hindi na. Pero may mga bagong opportunities na dadating na align dun sa gusto mo ding lifestyle, na balance pa rin yung time with family, time with self, time with career, time for growth. Yep. 'Di ba? So, ngayon, anong next for Lunyo? Next level. What's the next level for Lunyo? Ako talaga, brother, excited akong magkapamilya. Yan. Naku, kikilig yata yung isa dyan. Shout out. Shout out sa'yo. Yun naman din yung napag-uusapan namin. Kasi ano pa ba? Like, ano pa ba yung, tinatrabaho ko naman yung magkaroon ng negosyo. 'Di ba? So, yun din parang yung contentment din na maayos naman ngayon. So, okay na to start a family. And then, pag once na start na, bomba ulit. Right. Sabi ko nga kay Faye, yung nakikita mo sa akin ngayon, mahal, is more on building. Ito yung hindi mo na-witness dati noong 2016 kung paano ko binild tong avatar na to. So now, I'm building something for us or for our family in the near future. So, gets niya na yung mga ginagawa kong mga sacrifices ngayon is para talaga lahat dun. Yeah, preparation for that. Align. At maganda dyan, kasama na siya dun. Sa journey. Hindi na ako mag-isa. Yeah. So, pag binas nila ako, dalawa na. Yan, dalawa na kayo. Shout out, matapang Faye. din yun, matapang yun. Palaban yan si Faye. Sumasagot sa comment. Patola. Uy, ano din yan, advice ko din yan. Okay din sumagot sa comment. Talaga? Wag mong lagyan ng emosyon. Kumbaga parang anuin mo lang din. Kung ang binigay niya piso, bigyan mo lang din ng piso. Okay. Kasi the more engagement. na may engagement, the more na mas mataas yung algorithm. Yes, pro tip from DJ Lunyo. Sige, anong mo rito sa mga napag-uusapan natin, Sob? Ang ganda, no? Kasi nga, ang topic natin dito, how to turn their passion into profit. Correct. No? So, ang pinaka nakuha ko talaga dito, kay kay DJ Lunyo, na talagang number 1, kailangan mo maging pinakamagaling. Kung ano man yung passion mo, whether be it pagsasayaw, instrument, skills, whatsoever, dapat ang top of mind mo, paano ako magiging pinakamagaling dito. Kasi by doing that, dun ka lang darating sa point na yung marketplace, nakita yung value mo into someone na, hindi pwedeng wala siya. True. Babayaran ko yan kahit magkano yan. Yeah. True. Doon siya magiging profitable eh. True. Ang ayaw kasi natin dito na okay, may gusto kang isang gawing bagay, mediocre ka lang, but you're expecting level 10 pay level. Yeah. Tas may hurt ka. Sad boy ka. Yeah. 'Di ba? Hindi ka naman pinakamagaling. Huwag ka magtaka. Hindi ka pinakamagaling. Yan lang talaga deserve mo, mababa lang. Yeah. Kaya dapat ikaw yung maging pinakamagaling para maging profitable yung passion mo. Yes, sir. Ako naman, ang nakututunan ko rito, nakukuha ko sa'yo, boss, kaya no wonder you're very successful kasi you have this growth mindset na kailangan ko continuously mag-grow, continuously mag-evolve. Hindi lang ako, okay na ako, successful na ako, dancer Hindi, DJ naman. Hindi, business naman. Yeah. Hindi, okay, yung pagiging DJ, hindi lang ganito, sumasayaw ako, integrate ko dito. Para kung hindi man ako pinakamagaling na DJ, may iba akong flavor na pwedeng ihain. Yeah. 'Di ba? So, continuous growth and innovation, ang pinaka-nakuha ko sa'yo, never sit on your laurel. Yeah. Okay, successful na ako ngayon. Anong next level ko? Yeah. Okay, successful na ako sa Pilipinas, China naman. Okay na ako sa China. Itong ibang Australia naman. Binanggit mo na ba kanina? Hindi ba? Uy! Pero okay lang. Banggit mo naman. Alam nyo na. Ha? So, di ba? Very na. So, parang, anong next level? That kind of mindset na wag kang pakampante. Kasi pag tumigil ka sa pag-grow, wala. Babagsakan yan. Tsaka ito pala, sobrang ironic kasi. Na nung una, topic natin, pera-pera, di ba? Paano maging profitable. Pero yung nakuha ko kay Lunyo, na
hindi mo pala dapat habulin yung profit or yung pera. Yeah. Kailangan mo lang, aside dun sa mga sinabi nating dalawa, tumulong sa tao. Correct. Yun yung nakita ko sa kanya, top of mind. Kahit siya pumunta, ang top of mind niya, hindi pumera. Top of mind ko, paano ako tutulong sa tao? Paano ako magiging inspiring? Correct. Bigay ko lahat as CEO, todo-todo. By doing that, parang yung pera, by product na lang siya. Yeah. Kasi nagbigay ka muna, tumulong ka muna. Chase growth, Yep. chase contribution, Yep. money will follow. Yep. Yung Kesa yung pera yung hinahabol mo. Ganda. solid Saka to. kasi brother marami talagang kabataan ngayon lalo na parang sinasabi nila gagawin ko to for inspiration. Yeah. Gusto ko mang-inspire ng tao. Pero you can't inspire other people kung hindi mo naman na-inspire yung sarili mo. Yeah. Diba? Dapat kumbaga parang matik na yung suporta ng tao if they see it in you. Yeah. 'Di ba? Pero yun, focus on like improving. Ngayon brother, kung marirealize lang to ng mga artists, mga dancers, mga singers na everything is available sa inyo ngayon. Yes. Golden age tayo Alam mo ngayon. yun, parang lahat i-integrate mo na lang. Yeah. Hindi ka marunong mag-post, mag-caption, pero gusto mo ng magandang caption para pag tiningnan yung brands, yung feed mo is maayos, professional, may ChatGPT. Yeah. 'Di ba? So, alam mo yun, focus on learning those tools kasi yung tools na yun, yung mag-amplify sa skills mo. Kasi skills alone ngayon is hindi lang sapat. Yeah. Dapat may plus, may layers. 'Di ba? Parang ganito, podcast, may iba't ibang layer, 'di ba? So, ngayon, yung mga tao, marami silang napupulot sa iyo, hindi lang 1D. Yeah. 'Di ba? 3D or 5D pa. Correct. 'Yun. Babalik ko na ngayon ang pagsasayaw content. Uy. Abahan ka na, DJ Lunyo. Yan na. Babalik na si Sino ka? D. Munyo. DJ Munyo. So, syempre, di natin papalagpasin, tatapusin tong episode na to ng walang tough talk. Yan. Syempre, itong favorite ng lahat. Pero sa pagbabalik yan ng Timawa Podcast. Yeah. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Alright, so andito na tayo sa favorite ng lahat, ang Tough Talk. So, Luns, meron kaming 10 tough questions sa'yo. Tough questions. At pag meron kang lifeline, no? 3 na top out. Pag ayaw mo sagutin, pinutin mo lang yung bell. No questions asked. Next question tayo. Okay. No judgment. 3 naman, 'di ba? 3 lang ha. 3 lang. Ayan. Yan. Kung ayaw mong sagutin kasi takot kang mabash. Oy. Trigger. Ganun. No judgment. Pag hindi mo trip sagutin yung tanong, pass ka lang. Next question. Alright. Goods. Let's go. First question. First question. Light lang muna. Medyo kalmahan lang. Baby, Kinakabahan kalma lang lang. sa light nyo. Kalma, baby, kalma. Ako Okay. na, ang babato ng first question. Ikaw na. Kalma lang muna. Kalmahan mo. Okay. Naging kayo ba ni Ivana Alawi? Oy! Hindi. Okay. Bakit ba kayo na-link niyan? Wala nang follow-up. Sorry. Nagpa-follow up eh. My bad. Next question. Ganun, Pao. ito naman eh. Goods na yun. Okay. Parang naging ano tayo bigla eh. Ano? Naging Tito Boy kayo. Naging Tito Boy bigla eh. Pao G. Diaz na. Next. Next question. Mm. May nakaaway ka na ba na kaibigan o kapamilya ng dahil lang sa pera? Pera? Wala. Zero. Mag-aaway man tayo niyan, ibibigay ko na lang yan sa'yo. Ganun yung mindset mo dyan. Wag lang pera. Pero hindi na tayo mag-uusap after. Okay. Boundaries pa din. Hindi, kasi nakita ko na yung drive mo eh. Yun Yeah. pala eh. Hindi naman yun yung drive ko eh. Yan pala yung values mo. Okay, next. Eto, syempre, nandito ka sa, ano ba tawag dito? Night scene. Tama ba? DJ, Yeah. party, alam mo Club naman. scene, yeah. Club scene, yan. Meron ka na bang pinasok na illegal na negosyo? Wala. Zero. Yan yung may pagmamayabang ko. During Okay. may kahit alam natin na that's present. At talamak dyan. Oo, parang normal siguro, parang Normal. part na siya ng ecosystem ng night scene or club club scene. Pero hindi ko siya nakitaan ng kailangan kong gawin. Okay. Kumbaga hype na ako, walang ganun eh. So hindi ko na kailangan. Yeah. Yun. Alright. Next question.
Worst dance workshop na na-attendan mo at sinong nagturo? Dami kasi growth mindset to eh. So, maraming ina-attendan yan na workshop. Di ba? Wala eh. Mapili ako eh. Kung gagastusan ko, nag-background check na ako dyan eh. Okay. So, sabihin magaling. Oo, ibig sabihin na. ano yan, worth it talaga. So, example, kung mag-a-attend, merong sobrang sikat na workshop abroad, it's a summer jam. So, 1 week kayong parang camp, tapos iba't ibang choreographers. Yun, pag nakita kong hindi maganda yung roster, hindi ako pupunta. Hindi ka natin. Kung nandun yung mga gusto ko talagang matutunan kung paano yung thought process niya, yung creative process niya, yun, dun ako gumagastos. Pero so far yung negative na workshop wala naman. Okay. Nakakapagod marami kay Kuya Ken. Yan. Pinaka 360 lahat yung kakain ka ng halos kakain ka na ng tae. Makikitapon ka ng basura, tutulungan mo yung mga basurero para tumapon ng basura. Physical, lahat, gymnastics and everything yun. Si Kuya Ken ang pinaka malala when in terms of si Kuya Ken papatibayin ka sa utak. Okay. Mental toughness, no? Yan. All right, next question. Sino ang pinakamalaking rival mo sa Pilipinas? Wala, bro. Kumbaga kailangan mo kasing isipin kailangan mong intindihin sino ba yung kapareho ko ng ginagawa. Okay. 'Di ba? Hindi kumbaga mahirap mag-isip ng kasi wala din akong tinuturing na rival eh. Kumbaga, ang sa akin lang is, magiging top ako sa game kung magfo-focus ako sa layers na kaya kong i-integrate or isama dun. So, rival, wala, zero. Parang, wala akong kakompetisyon. Wala akong ikaw lang nasa game na yan. League. Hindi kasi, example, brother, ganito ako, kung eto, mababash tayo dito. Yan ang gusto ko. Game. Hindi, pag ganun kasi, example, may mga dancer siguro na, bakit parang, parang bakit mahal yung bayad ng workshop or everything, or hindi naman yan marunong, or battle tayo, parang susubukan kayo, one-on-one, ganyan. Okay. Sa akin kasi bro, unang-una, hindi nag-i-exist tong conversation na to kasi hindi tayo pareho ng level. Bababa ako sa'yo, mas stress ako sa'yo, pero hindi naman tayo pareho ng kalidad. So, dun lang tayo sa totoo. 'Di ba? Sabi ko nga, ito yung joke ko sa mga Rockwell na members. Makipagkompetensya ka sa akin kung nakapag-direct ka na ng show, nag-world champion ka na, nag-build ka na ng team for 8 years and up until now successful pa din, naging kilala ka sa social media, it's because of your works. Doon tayo mag-uusap. Okay. Tama. Pero kung hindi mo naabot 'yan, hindi tayo pareho ng wavelength. Tama. 'Di ba? Real talk lang. Yeah, real talk lang. Yes, sir. Yun lang yun. Pag pinatulan mo lahat ang dami niyan. Kasi magmumukha kang mayabang dun eh. Yeah. Kung hindi niya na-experience yun eh. Yeah. 'Di ba? Hindi niya nagigits no? Oo, hindi niya alam yung pakiramdam na yan eh. 'Di ba? Hindi ka na para bumaba pa sa level nila. Oo, parang siguro sige bro, akyat ka muna. Baka hindi mo na ako i-hate pag nakaakyat ka na. Correct. Di ba? Mag-viral ka muna, mag-CEO ka muna sa China, mag-DJ ka muna, bro, for businesses. Before kita pansinin, bro. Iniinis mo pa eh. Before kita pansinin, bro. We're not in the same level, bro. Yun eh. Okay. Next question. Speaking of rivalry. Sinong mas magaling magpasikat ng sayaw? Ikaw o si Mark Heras? Si Mark kasi idol yun eh. Okay. Idol yun eh. Kumbaga Starstruck days, kumbaga pinatulan ko yung Average Joe, Chocolate, yung mga ganun. Pero iba lang siguro kami ng approach in terms of kasi siguro hindi ko alam anong history ng Average Joe, bakit siya sumigat ng ganun. Pero sa akin kasi kung paano ako magpaano ng kanta is dapat unang-una trip ko yung kanta. Okay. Yun. So naging lang siya, naging trabaho ko siya kasi kaya kong ibigay yung hustisya dun sa kantang yun eh. So choreographer talaga ako. Yun yung kaibahan lang namin ni Mark Heras. Kasi di ko alam kung naging choreographer ba siya, naging competing ba siya, naging competing dancer ba siya. Or performer. O performer ba. Pero sa akin, yun, parang magkaiba kami ng era. Magkaiba kami. Yung era niya is
talagang TV lang talaga. So ngayon kung yun lang yung nakikita sa TV, sikat ka talaga. 'Di ba? Ngayon kasi hindi lang TV, may social media. So pag na-dominate mo yan both, dun mo malalaman na okay, effective kang gumawa or magpasikat ng kanta or So ikaw na-dominate mo both. So sino? Hindi, magkaiba. Siya kasi na-dominate niya both. Hindi, kumbaga parang hindi mo kasi talaga mapag-compare kung sinong GOAT sa basketball, kung Jordan, LeBron, Kobe, kasi magkakaiba kayo ng era. Magkakaibang era. Hindi mo mapagbangga Tama eh. Kung kami, nandun sa era na wala, kulangot ako kay Mark Nieras. Diba? Pero ngayon, parang dahil din, meron din akong trust program sa sarili ko in terms of choreography. Palag-palag ka ngayon. Oo. May laban. Ganun. Yeah. Tsaka sinasayaw ni Idol Mark yung mga dance challenge natin. Yeah. Yun, no? Shout out, Boss Mark. Shout out, Boss Mark. Hindi, the best yan. No? Siyempre. Alright, next question. Sino ang pinaka-kinakainisan mo na content creator? Yung Frank. Miyano. Miyano ba yun? Bakit naman, boss? Bakit si Frank? Pareho kayo ni Ava. Hindi, kasi yung parang siguro yung social media avatar niya, ganun, okay. nakakainis pakinggan. Kasi, iba kasi yung pag nagsalita ka ng mga, ng mga juicy na mga, alam mo yun, na mga paniniwala sa buhay. Hindi kasi nagre-resonate sa kanya, sa mata niya. Parang knowledge lang niya, parang ganun. Yun yung labas sa akin. Pero, half-baked yung pagkadili. Parang everyone knows about it. Available sa internet yung mga pinagsasabi mo. Okay. So siguro, parang ma-idol kita kung talagang nakikita ko yung nagre-resonate siya sa'yo. Kasi bro, kung naiintindihan mo talaga, hindi mo kailangan magyabang eh. Okay. Diba? Kung naiintindihan mo yung buhay, naiintindihan mo na, alam mo yun, lahat tayo may kanya-kanyang journey, wala tong hindi competition at lahat-lahat, hindi mo iaano yan, to a point na parang mababa ka pag hindi mo to alam. Okay. Hindi, 'di ba? Kung magi-inspire ka, inspire lang. So, yun naman yung sa akin, nababanas lang ako pag ganun, pag nagsasalita na siya, swipe up, pag ganun. Kasi naiinis ako eh. Okay. Well, actually, yun yung maganda sinabi mo, no? Siguro, yung avatar niya, yung nakakainis. Pero kasi, na-experience na namin yan si Sob Frank. Shoutout sa iyo, Sob Frank. Shoutout. No? Nakaupo na yan dito, na-interview, nakakwentuhan na namin, nakausap namin. Kahapon, kasama namin yan. Okay siya sa person. Ayun. Siguro, avatar. Agree ako dun, brother. Kasi kahit si Makagago, tropa yun. So yung social media avatar niya nakakainis, pero sa personal as in men, napakabait. Napakabait. So yun, I believe ganun din. So kaya sabi ko, parang social media avatar lang yun. Correct. All right. Okay. So Frank na naman. Frank. Kaibigan natin Shout yan. out. Shout out sa'yo. What up, sir? Okay, next question. Tatanggalin lahat sa'yo ng skill set mo. Magtitira ka lang ng isa. Anong pipiliin mo? DJ or dancing? Kung bata-bata pa ako, kung nasa mga 20s, dancing yung dapat matira. Ngayon kasi, kung titignan mo, madaya kasi yung DJ. 1 hour ka lang magpi-play. Kumbaga financial-wise, hindi ka pagod dun sobra kumpara sa sayaw. Kasi sa sayaw, para kumita ka, rehearse ka pa ng rehearse. Ganyan. Mas may effort. Pero ngayon, sa puntong to, DJ ka, binibuild mo siya ng maayos, nagpi-play ka ng maayos. Ganyan. You're getting paid this kind of money. So, sa sitwasyon ko ngayon, position-wise, mas gusto ko yung DJ na maiwan. Okay, dagdag ko lang question ko dyan, follow-up question. Sinong idol mo ngayon na DJ sa Pilipinas? Alam ko madami yan. Bigyan mo lang ako ng isa. Top of mind. Eto, maraming magagaling talaga. Marami. So, sa akin, pinaka nagre-resonate sa akin sa tanong, first thing that popped into my head is si DJ Mark Marasigan. So, nagustuhan ko siya kasi I've learned a lot from his sets before na nagsisimula pa lang ako magdi-DJ. Nagsisit-in ako sa mga tugtog niya. Ang sa akin kasi, sa akin to hindi sa ibang DJ Sa akin kasi, ang magaling na DJ is marunong mag-crowd read. Okay. So, it's not about the skills that you have and everything. Kung baga may crowd control. May alam mo kung ano ibibigay mo sa tao. Right. Babasahin mo sila.
Yun yung pinaka-skill kasi ng DJ. If you know how to crowd read, alam mo kung paano kontrolin tong lugar na to. From hindi pa sila okay, tubig lang, vibe, ang ganda ng vibe nila. Example, Thunders, mga sabihin mo, pag nakita mo sa club, nakita mo, 40s, 50s to. Dancing Queen yan, Dancing Queen agad tapos pipilitin mong i-play yung Chris Brown. Wala. Diba? Pero kung nag-crowd read ka, Dancing Queen, Earth, Wind and Fire, mga ganun. Haluan mo ng ganun. So si Tito Mark or si Kuya Mark, siya yung nakitaan kong gumagawa ng ganyan. Boss, feeling ko may talent ako sa pagdi-DJ. Parang kaya ko yan eh. Feeling ko eh. Anong stage, anong DJ name mo? Munyo. Yung pa rin. Okay. Next question na tayo. Next question. Okay. Next question. Sino naman? Okay, kasi kanina. Frank ang sabi mong ayaw mo kasi yung avatar niya. Okay. Pero ito, yung meron ka ng personal experience. Sino sa mga nakakolab mo na content creator ang pinakakinakainisan mo? Meron ako sa utak pero di ko kaya sabihin eh. Kasi malaki talaga yun eh. Malaki siya. Pero nainis lang ako kasi parang kasi maayos yung usapan namin na collab to, ganyan. Parang sige, gawa tayo ng content sa'yo. Tapos sa akin din. Di na ako nabalikan. Para lang akong tinaihan tapos tapos kalimutan na. Parang, di ba? lang. Oo, parang, di ba, kung nakipag-collab ka, example, nakipag-collab ako sa'yo, nag-commit ako na, bro, sa'yo din, mag-guest din ako sa'yo, ganyan. Di ba, yun ba ito, bro, shoot na natin yung sa'yo para tabla na tayo. Correct. Di ba? Walang ganun eh. So, siguro, Sino yan? Shoutout natin. Hindi, bro. Okay, next question. Ayoko na ng magulong buhay. Okay na. Next question. Okay. Galing putek. Ang tanong kasi sino eh. Sabi ko, walang bell. Sabi ko kay Tay, walang bell, mahal. Okay. Next question. Okay. Si Sob DJ Lunyo, siya yan sa mga pinaka nagpasuikat ng TikTok sayaw sa TikTok. Okay? At sa ngayon napakalaki na ng TikTok dance community, di ba? Yeah. So, para sa'yo, DJ Lunyo, sino ang pinaka-toxic sa TikTok dance community? Toxic na dancer? Dancer or content creator sa TikTok? Any. Basta nasa community siya. Nakakainis. Toxic. Si Frank, nakikita ko din kasi sa TikTok natutoxican ako kay Frank din. Sinong Frank Mendoza? Ganun pa rin. Yung mga pinopost kasi niya sa Facebook, lumalabas sa akin. Pero hindi siya dancer. Hindi siya dancer. Yung dancer yung nasa dancer lang. Dance community. Shit, dance community? Yan yung mo eh. Ikaw kumbaga isa sa mga naging pundasyon yan eh. Nandiyan ka sa community eh. Hindi ko, ang hirap kasi nito, hindi ko alam yung hindi ko alam yung pangalan niya. Okay. Pero ito yung ginagawa niya na content. Okay. So di ko lang alam kung pasok ka kasi ito bahala na sila mag-search kung sino yan. Sige. So ang mahirap kasi yung pag may example nakita siyang issue sa dance community. Tapos sinasagot niya using TikTok. Pero yung way of delivery is hindi nangangaral, hindi mo pinapangaralan yung tao ng maayos. Nako-condemn. Oo, parang ang negative ng way to approach the issue. Gets na instead na focus tayo sa kung paano to ma-solve, is talagang dinidiin mo pa na kumbaga kulang na sabi mo, kayo kasi may problema, tanga-tanga nyo kasi, parang alam mo yun, parang ganun, parang gets mo, parang if you want it to really resonate sa lahat ng mga dancers, di ba? Hindi naman yung papagalitan mo sila agad, unang-una hindi ka naman nanay niyan or tatay niyan, di ba? So wag mong pagalitan, i-enlighten mo ng maayos na, alam mo yun, lingwahin nila na maiintindihan nila. Kasi hindi mo na fulfill yung intention mo kung, di ba, hindi mo alam kung ang intention mo ba is i-inspire or mag-shed ng light doon sa issue or para lang mapatunayan mong ikaw yung may utak or ikaw yung may alam. Di ba? Tama no? Yun. Bahala na kayo mag-search kung sino yan. Kilala ng mga dancers yan. Comment nyo kung sino yung hula nyo. Last question. Oy, last na. Nang loko o nang scam ka na ba ng business partner para sa pera? Wala. Never, brother. Malinis tayo. Never.
Alam, kumbaga pa, eto na, yung sa China, wala naman ako nilabas na pera. Pero bakit ang isang napaka-yaman na pamilya, bakit may bibigay sa akin yung kumpanya? Yeah. Diba? So, hindi dahil issue sa akin yung pera. Never talaga issue yung pera, bro. Kumbaga, hindi siya conversation sa akin. Yeah. Kahit itong Starseed namin na na negosyo, yun yung kinagustuhan ko kasi hindi issue yung pera eh. Ang naka-focus tayo sa pag-build eh. 'Di ba? Meron tayong naka-assign diyan sa pera department. Pero hindi siya para yan yung nasa gitna ng ano natin, ng conversation natin. Correct. So para mang-scam, hindi ko kailangan mang-scam, bro. Tsaka hindi ko kailangan ng ganung kalaking pera. 'Di ba? Parang you gotta check your heart too. Diba, nag-goal ka ng 100 million, ano bang gagawin mo dun? Correct. Kaya hindi dumadating sa'yo. Correct. Saka syempre, iba yung values ng DJ Luna. Iba boss. Iba to, boss. Congratulations! Natapos na. Yes, 2 bells, man. 2 bells. Nakasurvive. Sige, ito, last question na. Last segment natin, chain of question. Okay. So, our previous guest, which is Boss Sobdane Grospe. Shout out. Ayun, shout out, sir. Flip Phenomenal, no? Soul. Flip. Ang iniwan niyang tanong sa'yo ay, at what point sa buhay mo na inadmit mo na kailangan mo ng tulong? Paano ka nakarating dun? At what point sa buhay ko? Paano mo na-realize na kailangan mo ng tulong? Siguro nung time na naging brutally honest ako sa sarili ko. Kasi all this time, akala ko, nirarak ko lang siya. Hindi, kaya ko to, ganyan. Yun pala, ego na pala yun. So, nung time na naging brutally honest, tanggal yung ego. Hindi mo papakinggan yun. 'Di ba? Ang bottom line is, kaya ko ba to talaga ngayon? So, pag ang answer is hindi, that's the time you need help. Okay. So, be brutally honest. So, example, if situation arises, kung ego yan or aurahan yan, di, kaya ko to, di. Yan. 'Di ba? Kumbaga parang, pero ngayon kasi is, para sa akin, ano yung magpapagaan ng mga bagay-bagay. Ganda na. Ba't pahirapan pa buhay mo? No? Diba? Parang may grade ba to? Na pag nirak mo siya mag-isa, mas magaling kang tao. Oo, hindi. Kumbaga, paano natin mapapabilis yung proseso or paano natin to, kung meron mang lesson, paano natin to mapapadali yung mga bagay-bagay, yung mga challenge. Correct. So kung ang ang training mo sa sarili mo is perseverance, edi irak mo mag-isa. Yeah. 'Di ba? Yun yung training mo. Pero kung ang goal mo is mapadali yung mga bagay-bagay, then that's the time you need help. Yeah. Kasi we're here to collaborate, 'di ba? Hindi para mag-isa. At di para mag-compete. Hindi para mag-compete. Ganda. Napakalupit mo, boss. What? Sob DJ, tanggapin DJ tuloy DJ Lunya, tanggapin mo naman to. What? Small token of appreciation namin. Malaki to, hindi to small. Malaki to. Diba? Maraming salamat. Sa mga hindi pa ba nakaka-subscribe sa'yo, nakakilala, saan ka nila pwedeng makita? Anong pwede nilang makakolab sa'yo or service mo? Tanong muna. Tanong. Sorry. Before we go to that, no? Ano naman gusto mo itanong sa next guest namin? Iwan na question. Di pa namin alam kung sino. Wala pang ganun. Wala pa. Shit. Thank you dito, brother. Welcome. Maraming salamat sa'yo sa guest mo rito sa Timawa Podcast. Siguro yung di ko alam kung natanong na ba to sa ibang pero if ever you have a chance na siguro mag-time travel. Okay. Okay. Saang parte ng buhay mo and bakit mo siya gustong balikan? Or ano yung gusto mong baguhin sa na yun? Okay, so dun lang sa buhay mo, hindi ka pwedeng kunyari, sabi mo, dun sa time ni Magellan, ni Rizal. Pwedeng, if you given a chance na mag-travel ka in history, okay, yun, saang parte doon kung may babaguhin ka, major change. Gusto mo bang babago yung takbo ng negosyo? So, balik ka doon sa time na hindi pa talaga ganun ka talamak yung negosyo, tapos meron kang i-add on na system ba doon? Okay. Ganda. Alam mo yun, yung ganun. So, kung baka anong babaguhin mo para it will make the world a better place. Okay, kunyari, saluhin mo yung bala ni Doc Jose Rizal. Oo, diba? Buhay pa sana si Buhay pa sana siya, ikaw namatay. Anong nagbago doon, no? Mga ganon, ikaw yung nasa piso, no? Mga ganon. Tawa ka ba? Oo. Diba? Sino yung bala? Ako na lang, patay niyo. Siya yung naging national hero. Iba na yung statwa, may ganon. Ikaw
ikaw yung natamaan. Tapos Rizal nakatalikod lang. Boss, saan kanila makikita or services mo, product, business, promote natin lahat yan. Starseed. Yeah, unang-una sa lahat, thank you so much, Timawa Podcast. Thank you, Sob. Napakaganda ng conversation, napaka-refreshing. Ako din na remind din ako sa mga questions niyo na, pinagdaanan ko pala yun, ganyan. And then, yes, Facebook, Instagram, and TikTok, DJ Lunyo, verified checkmark na yun. So, alam nyo na kung ano yung totoo dun. And then, ito, yung bago naming gawa, nila Tio Bray, yung Starseed clothing. So, limited edition lang to. And the goal of this clothing is, hindi lang siya yung parang nagbenta lang ng clothing. Kumbaga, in the next months, mag-i-invite kami ng mga mentors or yun, din namin kay Coach Ras, i-invite namin si Coach Ras para mag-speak doon sa mga members na merong ganito. Wow. So, community itong mini-build, no? Hindi lang siya bentahan. Yes, so parang membership fee mo to. Yeah. Wow. So, pwedeng si RD, magtuturo siya ng e-commerce sa members na, or bumili ng So, yun yung goal ng brand na to. Na magkaroon siya ng community din through clothing. Wow, yeah. Nice. So that's one. And then of course pang premium na mga clothing. Yeah. Yung doon naman tayo sa streetwear, Yan. 90 clothing. Yan, search niyo lang sa Instagram yan yung mga pang hip-hopan na mga suot. And then of course yung Rockwell, guys, yan, buhay na buhay. You can book Rockwell for any events or any celebration na you need dancing and everything, music videos, they can back you up, and DJing. Actually nasa website to, so just go to my DJ Lunyo sa Instagram, and then there's a website there. Doon yung nakita lahat ng mga services na ginagawa ko. So yun, you can also book there kung meron kayong kayong events na. And then yun, ano pa ba? Starseed Media coming. So, if you need services pagdating sa mga gagawa ba ng podcast sa'yo or magsushoot ba sa'yo sa ganito, brands na gusto ng So, yun yung ino-open namin la RD ngayon na bago. And then, pagdasal natin, meron pa kaming trip ni RD. Men's care naman na products. Kasi sabi ko, wala pang talagang artist na talagang talagang nagre-represent ng men's care na brand na sariling produkto. Right. So yun naman, sariling produkto, ang ini-aim namin ni RD is pag once na, example, sunblock na SPF 90, ganyan. So kung ano yung mga ginagawa ko sa sarili ko, ganyan. So a-add lang natin yung medyo lalaki na scent and all. Starseed gel. Gusto mo Starseed gel? Uy, anong gel yan? Pahaba ng kalalaki yan. Men's care. Mapahaba ng men's care. Mali yung tinanungan mo. Dapat si Tio Bray yung tinanong mo ng ganyan. Ang Tio Bray content yan. Yan. Shout out kay Tio Bray. Shout out Tio Bray. Yan. So yun lang naman, brother. Yun lang. As in, makikita nyo na lahat sa social media pages ko. Shout out. Hindi nakakilala kay Sob DJ Lunyo sa. Yan. Shout out ko lang yung Rockwell. Shout out ko din yung yung family ko na nandyan sa Cagayan de Oro. I love you. And then, yung napakaganda kong partner, si Faye, girlfriend ko, nandyan, napaka-supportive. Yeah. I love you. Shout out. Yun, no? So, brother, maraming salamat, kapatid. I love you. Love you, Sob. Thank you. Warning lang, Sob, lahat ng mga pinopromote dito sa Timawa Podcast, grabe putok niyan. So, yung mga orders, Starseed clothing, paki-ready na. Ayan, medyo, talaga yan, puputok talaga eh. Thank you. Grabe, maraming salamat si DJ Lunyo, yan. Lagi ko na pagkakabalang kaming kambal pag magkasama Actually, nakakalito. Kala ko si DJ Lunyo katabi ko kanina. Munyo pala. Diba? So again, maraming salamat sa iyo, Sob, Luns, and sa mga Timawa, sa mga Sob. Boss. Binibenta na ba natin yan, boss? Siyempre naman. Hindi nga. Oo. Napaka-sob naman yan. Kung may Yugo, boss, may Timawa Sob. Baka naman, mga Sob, diba? So, I'm sure marami na naman kayo natutunan, mga Sob. At kung nag-enjoy ka sa episode na to, i-comment mo ang keyword natin for this episode. Ano yung keyword natin? Passion. Yeah. Passion, no? At isa-shoutout ka namin. Yan. Okay. At may chance ka ring manalo ng Sob Clothing. Sob Clothing. Yan. May palabas kami mga bagong design. Yes. So sa mga gustong umorder ng aming merch, Sob Clothing, guys, message nyo lang kami sa aming Instagram page at Facebook page. Yes, sir. Timawa Podcast.
Dahil limited edition lang to, itong version 1 na Sob Clothing. Yan. So message nyo lang kami. Ayan. Maraming salamat, Sob. Thank you. Maraming salamat sa mga Timawa, sa mga Sob na nanonood, no? At kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.